Napilitan akong magwalis ng bangketa ng aking manugang. Tigilan mo na ang pagpapanggap na ikaw ang may bahay. Gumawa ka naman ng kapakipakinabang kahit minsan. Nananatili akong tahimik. Nilunok ko ang aking mga luha at nagpatuloy sa pagwawalis. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang makina ng sasakyan na huminto. Dumating ang aking anak ng walang babala. At nang makita niya ako na may hawak na walis at puno ng luha ang mga mata, nanigas siya sa kinatatayuan. May mga sandali sa buhay na bumabasag sa iyo sa dalawa. Mga sandali kung saan humihinto ang mundo at napagtanto mo na may isang bagay na tuluyan ng nasira. Para sa akin, ang sandaling iyon ay isang ordinaryong Sabado ng Marso, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng 11:11 ng umaga, na may lumang walis sa aking mga kamay at ang mapait na lasa ng kahihiyan sa aking bibig. Ang pangalan ko ay Elena. Ako ay 67 taong gulang. At ang babaeng sumisigaw sa akin na parang empleyado niya ako ay ang aking manugang, si Chlo. Ngunit bago mo isipin na ako ay isa sa mga mapait na biyenan na nagrereklamo sa lahat ng bagay, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Itinayo ko ang bahay na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Bueno, kasama ang aking asawang si Arturo, at ako, bawat ladrilyo, bawat piso, sa loob ng 32 taon, nagtrabaho kami ng husto upang magkaroon ng disenteng bubuong sa aming ulo. Isang lugar kung saan maaaring lumaki ang aming pamilya ng walang takot. Noong umagang iyon, habang kinikiskis ng mga hibla ng walis ang konkretong bangketa, pakiramdam ko ay bawat walis ay nagbubura ng isang bahagi ko. Pinapanood ako ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Si Aling Nena mula sa kanto ay umiiling. Si Binibining Pia, ang dalagang laging bumabati sa akin ng may init, ay may luha sa kanyang mga mata. At si Chlo, ang aking manugang, ay nakatayo sa balkonahe ng sarili kong bahay na nakakrus ang mga braso, pinapanood ako na parang isang bantay bilanggo. Bilisan mo, Elena! Pupunta ang mga kaibigan ko ng 2:00, at ayokong makita nila ang lugar na ito na parang tambakan. Bawat salita ay isang sampal. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang sinabi niya. Ito ay ang hinayaan kong mangyari. Paano ako napunta rito? Paano napunta ang isang babae na nagpalaki ng sarili niyang anak, na nagpatakbo ng isang maliit na tindahan na nakaligtas sa pagkamatay ng kanyang asawa, sa pagwawalis ng sarili niyang bangketa habang tinatrato siya ng kanyang manugang na parang isang katulong? Nagliliyab ang araw sa aking lig. Tumulo ang pawis sa aking likod. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi lamang sa pagod, kundi sa galit na nilalaman, sa sakit ng pagiging nabawasan sa ganito. At pagkatapos ay narinig ko ang makina. Isang navy blue na Toyota Innova ang huminto sa harap ng bahay. Nakilala ko ang sasakyan na iyon bago ko pa makita kung sino ang bumaba. Si Mateo, ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. Dapat ay nasa Maynila siya para sa isang business trip hanggang Lunes. Ano ang ginagawa niya rito? Bumukas ang pinto. Bumaba si Mateo, hawak ang kanyang briefcase na may pagod na tingin na laging nasa kanya pagkatapos maglakbay. Ngunit nang makita niya ako, nang magtagpo ang aming mga mata, nagbago ang lahat. Nanigas ako, nakahawak pa rin ang walis sa aking mga kamay. Ang mga luha na napigilan ko ay nagsimulang dumaloy sa aking pisngi nang walang pahintulot. Tiningnan ako ni Mateo. Tiningnan niya ang walis. Tiningnan niya si Chlo na nakatayo sa balkonahe na may mayabang na ekspresyon. At ang kanyang mukha, Diyos ko. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang bagay na hindi ko pa nakita. Ano ang nangyayari rito? Ang kanyang boses ay malamig, kontrolado, mapanganib. Naglaho ang kulay ni Chlo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Mateo, mahal, anong ganda ng sorpresa. Sinanay mo ay... Sinanay ko ay ano? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Lumabas si Aling Nena sa kanyang bahay. Hindi na siya makapagpigil. Binata, ang asawa mo ay masama ang pananalita sa iyong ina. Nakita naming lahat. Pinagtrabaho niya ang iyong ina sa pagwawalis ng bangketa na parang siya ay. Hindi niya matapos ang pangungusap. Nahulog sa lupa ang briefcase ni Mateo na may kalabog. Pumasok siya sa bahay ng walang salita.
Sumunod ako sa kanya, nanginginig ang aking mga binti, hindi alam kung ano ang mangyayari. Sumunod si Chloe sa likuran namin, nagtatangkang magpaliwanag, magpakinis ng mga bagay, magsinungaling. Huminto ang aking anak sa gitna ng sala, ang silid na aking pinalamutya ng buong pagmamahal. Ngunit may iba. Napansin din niya ito. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitingnan ang bawat sulok. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang bagay. Nay! Pumutok ang kanyang boses. Nasaan ang mga litrato ng tatay ko? At doon mismo sa sandaling iyon, may sumabog sa loob ko. Lahat ng kahihiyan na nilunok ko. Lahat ng insulto na pinapanggap na payo. Lahat ng pagkakataon na pinakiramdam nila sa akin na nakaharang ako sa sarili kong bahay. Iniligpit sila ng asawa mo, sabi ko sa boses na hindi ko nakilala na akin. Sabi niya ay pinagmukha nilang luma ang sala. Sumara ang mga mata ni Mateo, kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ano pa ang iniligpit niya, Nay? At pagkatapos ay lumabas ang lahat na parang isang ilog na bumubuhos mula sa dam. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa rattan rocking chair, kung saan nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama tuwing gabi na nakaimbak sa bodega. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kortinang kulay terakota na ako mismo ang nagborda na pinalitan nang hindi ako tinatanong. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga listahan ng gawaing bahay, ang mga masasakit na salita, tungkol sa pakiramdam na parang isang nanghihimasok sa bahay na itinayo ko. Hindi nagambala si Mateo. Nakinig lang siya. At sa bawat salitang sinasabi ko, lalong tumitigas ang kanyang ekspresyon. Sinubukan ni Chloe na ipagtanggol ang sarili. Honey, nagmamalabis lang siya. Gusto ko lang i-modernize ang bahay. Gawin itong mas. I modernize. Pinutol siya ni Mateo ng isang nagielong tingin. O burahin kami? Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang may hinahanap sa screen. May kailangan akong ipakita sa iyo, Nay. Ang nakita ko sa teleponong iyon, ang natuklasan ko sa sandaling iyon ay simula pa lamang. Dahil lumabas na hindi lang ako ang nililinlang ni Chloe, at ang malalantad ay sisira sa lahat ng akala namin na alam namin. Kung ang kwentong ito ay nagpapalabas ng isang bagay sa loob mo, huwag kang umalis. Mag-subscribe sa channel na ito, dahil ang susunod ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mangyayari sa akin at kailangan kong may makarinig nito. Ano sa palagay mo ang natuklasan ni Mateo sa teleponong iyon? Gaano kalayo ang ginawa ni Chloe sa kanyang plano? Maghintay ka hanggang marinig mo ang susunod. Dahil nang lumabas ang katotohanan, ako man ay nabigla. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang natuklasan ni Mateo sa teleponong iyon, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Hindi ako laging ang babaeng ito na natatakot na nagwawalis ng bangketa sa sarili niyang bahay. Nagkaroon ng panahon na ako ay malakas, na hindi nanginginig ang aking mga kamay, na walang sinuman ang naglakas loob na suwayin ako. Namatay ang babaeng iyon 12 taon na ang nakakaraan isang Martes ng Oktubre nang huminto ang puso ni Arturo ng walang babala. Nag-aalmusal kami. Katatapos lang niyang magnegatibo 58. Ako ay 55. Kami ay kasal sa loob ng 33 taon. At naghahawakan pa rin kami ng kamay kapag naglalakad sa parke. Nagtatawanan pa rin kami sa mga biro na kami lang ang nakakaintindi. Noong umagang iyon, ginawa ko ang kanyang kape ayon sa gusto niya, itim na may pahiwatig ng kanela. Nagbabasa siya ng dyaryo, nagrereklamo tungkol sa politika tulad ng ginagawa niya araw-araw. Bigla, ibinaba niya ang papel. Tiningnan niya ako ng may kakaibang ekspresyon. Nagbukas siya ng bibig upang sabihin ang isang bagay at siya ay bumagsak. Isang matinding atake sa puso, sabi ng doktor. Hindi siya naghirap, siniguro nila sa akin na parang nakatulong iyon. Naiwan akong mag-isa sa isang 3 silid na bahay sa isang tahimik na suburbanong kapitbahayan na may buhangin na pader na siya mismo ang nagpinta. May hardin kung saan niya itinanim ang kanyang premyadong mga rosas dahil alam niyang paborito ko sila, na may mga alaala sa bawat sulok at isang katahimikan na mabigat na parang bato. Ngunit may naiwan din ako. Ilang ektarya ng lupa sa probinsya na binili namin ng si Mateo ay 10 taong gulang, iniisip na magtatayo kami ng maliit na kubo balang araw.
Isang piraso ng lupa na ngayon ay nagkakahalaga ng halos 7.5 milyon at 2.25 milyon na ipon na aming pinagsama-sama sa bawat bagyo, bawat krisis. Hindi kami kailanman naging mayaman ni Arturo. Nagtrabaho siya sa isang hardware store at nagpatakbo ako ng isang maliit na tindahan ng supply sa tapat ng high school. Nagbenta ako ng mga notebook, panulat, nagpakopya. Walang kaakit-akit. Ngunit ito ay tapat. Ito ay sa amin. Nang mamatay si Arturo, marami ang nag-akala na masisira ako, na ibebenta ko ang lahat at mamumuhay sa kawanggawa ng aking anak. Ngunit hindi, pinanatili ko ang tindahan sa loob ng 5 taon pa. Gumising ako ng 6:06 ng umaga, nagbubukas ng 7:07, nag-aasikaso sa mga estudyante, mga guro, mga babae sa kapitbahayan na pumupunta para sa mga kopya ng kanilang mga resep. Umuuwi ako ng 8:08 ng gabi, gumagawa ng chamomile tea, umuupo sa rattan rocking chair na kay Arturo at umiiyak. Ngunit kinabukasan, babangon ako at gagawin itong muli. Ganoon ang nangyari sa loob ng maraming taon. Si Mateo ay malaki na noon, nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng logistics sa Maynila. Binibisita niya ako tuwing makalawang linggo. Sinabi ko sa kanya na maayos ako, huwag mag-alala na malakas ang kanyang ina, at ako ay, sa tingin ko. Ang bahay. Ang bahay na ito. Bawat pulgada ay may kwento. Ang mga kortinang kulay terakota sa sala. Ako mismo ang nagborda sa mga iyon sa loob ng isang buong taglamig habang nanonood ng basketball si Arturo at dinadalhan ako ng kape. Ang sahig sa kusina. Kami mismo ang pumili niyan sa isang Holisale Tile Depot. Nagtawaran kami hanggang sa makakuha kami ng magandang presyo. Ang hardin. Ang hardin ay ipinagmamalaki ni Arturo. Itinanim niya ang mga rose bush na iyon nang si Mateo ay maging 5 taong gulang. Para laging may kulay sa bahay na ito, sabi niya. At mayroong malalim na pula, maliwanag na pink, umaakyat sa bakod na parang isang talo ng mga bulaklak. Sa sala, mayroon kaming lumang madilim na kabinet na gawa sa kahoy kung saan namin inilalagay ang mga litrato ng pamilya. Si Arturo nahawak si Mateo sa araw ng kanyang binyag. Ako na buntis, nakahawak sa aking tiyan, nakangiti sa aming anibersaryo. Si Mateo na nagtapos sa kolehiyo na suot ang kanyang toga at cap na kami ang nasa magkabilang panig, puno ng pagmamalaki. At ang rocking chair. Ang kahanga-hangang rattan rocking chair na binili ni Arturo sa isang craft market sa Tagaytay sa aming tanging malaking anniversary trip. Upo siya doon tuwing gabi na may dyaryo at kape, dahan-dahang umiindayog habang kinukwento niya sa akin ang kanyang araw. Pagkatapos niyang mamatay, uupo ako doon, ipipikit ang aking mga mata, uugoy, at sa isang maikling sandali, pakiramdam ko ay kasama ko pa rin siya. Ang bahay na iyon ay hindi lang mga pader at bubong. Ito ay ang buong buhay ko. Ito ay si Arturo. Ito ay si Mateo bilang isang bata na tumatakbo sa pasilyo. Ito ay bawat sakripisyo, bawat maagang umaga, bawat bayarin na binayaran ng pawis. Kaya 3 taon na ang nakakaraan nang sabihin sa akin ng aking anak na may nakilala siya, ako ay tuwang-tuwa. Si Mateo ay 35 na noon. Napakarami niyang trabaho kaya wala siyang seryosong relasyon. Ang makita siyang umiibig na may ilaw sa kanyang mga mata ay nagpasaya sa akin. Ang pangalan niya ay Chlo. Nagtatrabaho siya sa insurance. Matalino siya, independyente. Sa tingin ko, siya na ang isa. Nakilala ko siya isang linggo. Dumating siya na nakasuot ng maputlang asul na damit, disenteng sapatos, isang perpektong ngiti, tuwid na itim na buhok hanggang balikat, walang kapintasang makeup at bihasang pag-ugali. Elena, napakagandang makilala ka. Marami nang naikwento sa akin si Mateo tungkol sa iyo. Umupo kami sa sala. Nagtimpla ako ng kape at gumawa ng pecan cookies. Tiningnan ni Chlo ang paligid ng may mga matang nagkalkula, hinawakan ang likod ng sofa, tiningnan ang mga kortina, sumulyap sa mga litrato. Anong cozy na bahay, sabi niya. Ngunit may isang bagay sa kanyang tono, isang bagay na hindi ko maintindihan noon. Masaya si Mateo at gusto kong maging masaya para sa kanya, kaya ngumiti ako at naglagay pa ng kape.
Habang nagde-date sila, laging magalang si Chlo, ngunit may mga komento, maliliit at banayad. Ay, Elena, gumagamit ka pa ba ng bordadong mantel? Mas gusto ko ang minimalist. Mas moderno. Ang mga litratong ito ay maganda, ngunit napakarami sa isang silid ang nagpapamukha itong masikip, hindi ba, Elena? Walang galang, ngunit napakaluma na ng rocking chair na iyan. Hindi mo ba naisip na itapon na lang? Nilunok ko ang bawat komento. Ayoko maging mahirap na biyenan ang sumisira sa kaligayahan ng kanyang anak. Nagpakasal sila sa isang maliit na seremonya. Nagpumilit si Chloe sa isang minimalist na setting sa Hardin. Walang magarbong bulaklak. Mas elegante, sabi niya. Nananatili akong tahimik kahit na gusto ko sanang makakita ng mga rosas tulad ng sa aking hardin. Sa unang 6 na buwan, nanirahan sila sa isang inuupahang kondo sa Makati. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa tawagan ako ni Chloe isang araw. Elena, kailangan kitang kausapin. Maaari ba akong pumunta? Dumating siya ng mag-isa. Umupo siya sa aking sala. Kinuha niya ang aking mga kamay ng may init na alam kong peke ngayon. Elena, nag-aalala ako sa iyo. Ang pagtira ng mag-isa sa iyong edad ay delikado. Paano kung mahulog ka? Paano kung may mangyari at walang makakatulong sa iyo? Kami ni Mateo ay nag-uusap. Bakit hindi ka lumipat at tumira sa amin? Karapat-dapat kang may kasama, alagaan. Mahal na mahal ka namin. Maganda pakinggan ang kanyang mga salita. Ngunit kapag sinuri ko sila ngayon, napagtanto ko na hindi niya sinabi, halika at tumira sa aming bahay. Sinabi niya, sa amin. Na parang sa kanya na ang bahay. Nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Sinabi ko. Akala ko ay tama ang desisyon ko. Akala ko ay magiging malapit ako sa aking anak, na magiging isang pamilya kami. Hindi ko alam na ibinibigay ko ang buong buhay ko sa maling tao. Mabilis ang paglipat. Masyadong mabilis. Inorganisa ni Chlo ang lahat sa loob ng wala pang 2 linggo. Nag-upa siya ng moving company. Inimpak niya ang aking mga gamit nang hindi tinatanong kung ano ang gusto kong dalhin at kung ano ang hindi. Nang subukan kong magprotesta, ngumiti siya ng may nakalalasong tamis na natutunan kong kilalanin. Ay, Elena, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ako na ang bahala. Magpahinga ka lang. Magpahinga. Na parang ang pagtanggal ng buong buhay ay isang bagay na ginagawa mo nang walang nararamdaman. Ang araw na isinara ko ang pinto ng aking bahay sa huling pagkakataon, tumayo ako sa threshold sa loob ng ilang minuto. Tumingin ako sa likod. Ang hardin na may mga rosas, ang bintana ng sala kung saan ko pinanood ang buhay na lumipas ng maraming beses, ang berdeng gate na pininturahan ni Arturo noong huling tag-init na kami ay magkasama. Sigurado ka ba rito, Nay? Tanong ni Mateo, bit-bit ang huling kahon. Gusto kong sabihin sa kanya hindi. Gusto kong sumigaw na pakiramdam ko ay nilalabas ang aking kaluluwa. Ngunit nakita ko ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Nakita ko kung paano siya niyakap ni Chlo, kung paano siya bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga na nagpangiti sa kanya. Anak. Sigurado ako. Isang kasinungalingan. Ang una sa marami na aking lulunukin. Ang bahay ni na Mateo at Chlo ay moderno. Puting pader, minimalist na kasangkapan, lahat ay nasa kulay abo at beige, malamig, impersonal, parang litrato sa magazine kung saan walang sinuman ang talagang nakatira. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, Elena, sabi ni Chlo, binuksan ang kanyang mga braso sa isang teatral na kilos. Ibinigay nila sa akin ang pinakahuling silid, ang pinakamaliit, ang nakaharap sa lugar ng utility kung saan maririnig mo ang mga washing machine ng kapitbahay, at ang walang tigil na tahol ng aso na hindi tumitigil. Ito ang pinakatahimik, sabi ni Chlo. Hindi ka maabala ng ingay sa kalsada rito. Hindi ka siya ang aking mga kasangkapan. Ang kama na aming pinagsamahan ni Arturo sa loob ng mahigit 30 taon ay hindi tumutugma sa aesthetic. Napunta ito sa storage unit ng isang pinsan. Ang rattan rocking chair ay napunta sa basurahan. Ang aking mga bordadong kortina ay pinalitan ng gray na vertical blinds. Kasi ang mga lumang bagay ay nangungolekta ng alikabok, Elena, at sa iyong edad,
kailangan mo ng mas malinis na espasyo. Ang edad ko, ang pariralang iyon ay naging dahilan para sa lahat. Ang unang ilang araw ay nakakalito. Mukhang maalalahanin si Chloe. Gumawa siya ng tsaa. Tinanong niya kung kailangan ko ng anumang bagay, ngunit may mga hindi nabanggit na patakaran na aking natutuklasan sa mahirap na paraan. Hindi ako makakagalaw ng anumang bagay. Lahat ay may kanya-kanyang lugar, Elena. Hindi ako makakapagluto ng walang pahintulot niya. Kasi may sistema ako. Walang masama. Hindi ko maaaring imbitahin ang aking mga kaibigan. Ipapaalam mo sa akin ng maaga para maging presentable ang bahay. Hindi ako makakaupo sa sala kung may bisita siya. Kasi kailangan ko ng privacy sa aking mga kaibigan. Naiintindihan mo? Nagtatrabaho si Mateo buong araw. Umaalis siya ng 7:07 ng umaga. Umuwi siya ng 9:09 ng gabi. Dumadating siya ng pagod, kumakain ng mabilis na hapunan, at ikinukulong ang sarili sa kanyang pag-aaral upang tapusin ang trabaho. Sa mga katapusan ng linggo, natutulog siya ng late, pagod na pagod. Halos hindi ko siya nakikita. At kapag nakikita ko siya, laging nandoon si Chloe. Nagsimula ang listahan sa 2 buwan. Makikita ko sila sa dining room table tuwing umaga, nakasulat sa perpektong sulat kamay ni Chloe sa kanyang work letterhead. Magandang umaga, Elena. Ngayon, kailangan nating labhan ang kumot, plansahin ang mga damit ni Mateo, alisan ng alikabok ang buong sala, ihanda ang tanghalian ng 2:00 ng hapon, diligan ang mga halaman sa hardin, linisin ang mga banyo. Sa simula, akala ko ito ay isang suhestyon, isang uri ng paalala. Ngunit nang hindi ko natapos ang lahat, dahil sa sakit ng aking likod, umuwi si Chloe mula sa trabaho na may ekspresyon na hindi ko pa nakita. Elena, maaari ba tayong mag-usap? Umupo ako, nararamdaman na ang darating. Tingnan mo, naiintindihan ko na sanay ka sa sarili mong ritmo, ngunit iba ang takbo ng mga bagay dito. Kami ni Mateo ay nagtatrabaho buong araw. Kami ang kumikita ng pera na nagpapatakbo sa bahay na ito. Ikaw, bueno, narito ka buong araw. Hindi mo ba iniisip na makatarungan na makipagtulungan ka? Makipagtulungan? Anong ganda ng salita para sa pagtatrabaho ng walang bayad sa isang bahay na hindi iyo? Kasi masakit ang likod ko, Chloe. Ako ay 67 taong gulang at... Ay, Elena, ang nanay ko ay 70 na at hindi siya tumitigil. Ito ay usapin ng saloobin. Ang paghahambing na iyon ay naging palagian. Ang kanyang ina na mas bata sa akin ngunit mas aktibo. Ang kanyang ina na mas mahusay magluto. Ang kanyang ina na hindi nagrereklamo. Sinimulan kong kumpletuhin ang mga listahan, hindi dahil gusto ko kundi dahil naging hindi na matitiis ang kapaligiran kapag hindi ko ginawa. Hindi sumigaw si Chloe. Hindi niya kailangang gawin. Ang kanyang katahimikan ay mas masahol. Ang kanyang pagtingin ang pagkabigo kapag tinanong ni Mateo kung bakit magulo ang bahay. Ang mga kaibigan ni Chloe ay bumibisita tuwing makalawang linggo. Mga babaeng kasing edad niya, elegante na may designer bags at malalakas na tawa. Nagtatago ako sa aking silid kapag dumating sila. Ngunit isang araw narinig ko ang aking pangalan. At ang iyong biyenan? Ay girl, wag mo na akong simulan. Isa siya sa mga old school na biyenan, alam mo. Iniisip niya na lahat ay dapat tulad ng dati. Nagsitawanan sila. Kaya, ano ang ginagawa mo sa kanya? Bueno, narito siya sa akin. Binigyan ko siya ng bubong, pagkain, ngunit ang buong pakiramdam na siya ang may-ari. Hindi, buti nga sa iyo, girl. Kailangan mong magtakda ng mga limitasyon mula sa simula. Nanigas ako sa likod ng pinto ng aking kwarto. Ang aking puso ay bumubulwak ng napakalakas na akala ko ay maririnig nila. Binigyan niya ako ng bubong. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Umupo ako sa gilid ng aking makitid na kama sa silid na iyon na amoy mamasa-masa. At inisip ko ang aking bahay. Ang aking bahay na nandoon pa rin na may mga rosas at ang mga alaala ni Arturo. Ano ang ginagawa ko rito? Ngunit pagkatapos ay naisip ko si Mateo, na hindi magdulot sa kanya ng problema, na hindi maging mahirap na biyenan na sumisira ng kasal.
Kaya nilunok ko muli ang sakit at nagpatuloy ako sa pagwawalis, paglalaba, pagluluto, nawawala ng kaunti araw-araw. Naunawaan ko ngayon na hindi mo nawawala ang iyong lugar ng sabay-sabay. Nawawala ito ng paunti-unti. Sa bawat komento na hinahayaan mong dumaan. Sa bawat kahihiyan na nilulunok mo. Sa bawat pagkakataon na inuuna mo ang kapayapaan kaysa sa iyong dignidad. At sa sandaling gusto mong umaksyon, huli na. May pagkakaiba sa pagiging panauhin at pagiging bilanggo. Inabot ako ng 6 na buwan upang maunawaan iyon. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Napakaliit na tila walang kabuluhan. Napakabanayad na nang sinubukan kong ipaliwanag ang mga ito kay Mateo, parang nagmamalabis lang ako. Isang araw, umuwi ako mula sa tindahan at nakita kong wala na ang paborito kong kumot. Ito ay isang hinabing kumot na ibinigay sa akin ng aking ina nang ikasal ako. Isang malalim na kulay wine na may bordadong dilaw na bulaklak. Pinahalagahan ko ito sa loob ng 40 taon. Chlo, nakita mo ba ang kumot ko? Ay, Elena, sira na ang bagay na iyon. Inilagay ko sa isang bag para i-donate. Hindi na maganda tingnan. Naiintindihan mo? Kailangan nating i-update. Ay, update. Na parang ang mga alaala ay basura na itinatapon. Hinanap ko ito. Sinuri ko ang bawat sulok ng bahay. Hindi ko ito kailanman nakita. Nang banggitin ko ang kumot kay Mateo, nagbuntong hininga siya ng pagod. Nay, kung luma na iyon, tama si Chlo. Bibili kita ng bago. Okay. Hindi niya naintindihan. Hindi ito tungkol sa edad nito. Ito ay tungkol sa kahulugan nito. Ngunit tumigil ako sa pagpipilit. Natututo na ako na ang aking mga damdamin ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kaginhawahan ni Chlo. Ang mga litrato ang sumunod. Nagising ako 1 linggo at iba na ang sala. Ang kabinet na gawa sa kahoy kung saan ko maingat na inilagay ang mga retrato ng pamilya ay walang laman. Sa halip, naglagay si Chlo ng 3 abstract painting, kulay abo na mga smudge sa isang puting background. Nasaan ang mga litrato? Iniligpit ko sa isang kahon, Elena. Pinagmukha lang nilang masikip ang sala. Ang artwork na ito ay mas moderno, hindi ba? Nagbibigay ito ng malawak na pakiramdam sa espasyo. Malawak. Habang ang buong buhay ko ay nawawala sa mga kahon. Pero nandoon ba ang mga litrato ni Mateo noong sanggol pa siya? Ang mga litrato ng tatay niya? Ang mga litrato ng... Nakatago silang lahat. Kung gusto mong makita sila, ilalagay ko sila sa iyong kwarto. Sa aking kwarto, ang napakaliit na espasyo kung saan halos hindi kasya ang isang kama. Noong gabing iyon, hinintay ko si Mateo na umuwi. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan kong ipaalam sa kanya kung ano ang nangyayari. Anak, kailangan kitang kausapin. Sige, Nay, pero bilisan mo. Pagod na pagod ako. Tinanggal ni Chlo ang lahat ng litrato sa sala. Hindi man lang tumingin si Mateo mula sa kanyang telepono. Ipinakita niya sa akin ang mga bagong painting. Mukha silang maganda, hindi ba? Mas moderno. Ngunit mga litrato iyon ng tatay mo, Mateo, ng iyong pagkabata. Nay, nandoon pa rin sila. Hindi lang sila nasa sala. Hindi iyon malaking bagay. Hindi iyon malaking bagay. Ang 5 salitang iyon ang naging epitaph para sa aking mga reklamo. Nawala ang rocking chair ni Arturo isang Huwebes ng hapon. Umuwi ako mula sa paghatid kay Aling Nena sa doktor at wala na ito sa balkonahe kung saan ko ito inilagay. At ang rocking chair na iyon, ipinadala ko para muling tapyasan. Elena, pangit na iyon. Ang lahat ng pintura ay nagbabalat. Ibibalik nila ito sa loob ng 2 linggo. Parang bago. Lumipas ang 2 linggo, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 2 buwan. Chlo, dumating na ba ang rocking chair? Ay, nakalimutan kong tanungin ang tapyas. Gagawin ko mamaya. Hindi niya kailanman ginawa at hindi ko na muling nakita ang rocking chair na iyon. Pagkalipas ng mga taon, nalaman ko na ibinenta niya ito sa isang flea market sa halagang 2,500. Ang rocking chair kung saan umuupo si Arturo tuwing gabi.
Ang tanging piraso niya na naiwan sa akin, 2,500. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa rin alam kung gaano kalayo ang kaya niyang gawin. Bumilis ang mga pagbabago. Niredecorate ni Chlo ang buong bahay sa loob ng wala pang 3 buwan. Ang mga pader na kulay peach ay pininturahan ng light gray. Ang mga kortinang may bulaklak na aking inilagay ay pinalitan ng puting roller blinds. Nawala ang mga bordadong unan. Ang mga landscape painting na binili namin ni Mateo sa isang paglalakbay sa Baguio ay pinalitan ng itim at puting litrato ng mga European building. Ang bahay ay naging hindi na makilala, malamig, walang laman, parang opisina ng dentista. At ako, naging invisible. Kapag bumibisita ang mga kaibigan ni Chlo, ipinaparada niya sila sa buong bahay, ipinapakita ang bawat pagbabago. Ako ang gumawa nito. Pangit ito dati. Hindi mo maiisip. Napakaluma. Ngunit makikita mo na may magandang panlasa, maaari mong baguhin ang anumang espasyo. Nakinig ako mula sa kusina, hinuhugasan ang mga pinggan na kanilang dinumihan, ginagawa ang kape na kanilang ininom, nililinis ang mga mumo na kanilang iniwan. Isa sa kanyang mga kaibigan ang pumasok sa kusina para sa mas maraming asukal. Ay, at sino ka? Nanigas ako. Nasa bahay na sila sa loob ng 2 oras at hindi man lang nila alam na umiiral ako. Ako ang ina ni Mateo. Ay, napakasarap magkaroon ng tulong sa bahay, hindi ba? Tulong. Pinagkamalan niya akong tagapamahala ng bahay. At si Chlo, na nakarinig mula sa sala, ay hindi siya itinama. Lumaki ang mga listahan ng gawaing bahay. Hindi na lang sila mga gawaing bahay. Ngayon ay kasama na ang mga tiyak na schedule. 7:00 ng umaga, maghanda ng almusal. 8:00 ng umaga, maglaba. 1:00 ng umaga, magmop ng buong bahay. 12:00 ng tanghali, pumunta sa supermarket, nakakabit ang listahan ng grocery. 2:00 ng hapon, handa na ang tanghalian. 4:00 ng hapon, magplansa. 6:00 ng gabi, maghanda ng hapunan. 8:00 ng gabi, maghugas ng pinggan. Buong araw ko ay nakaprograma. Walang espasyo para sa akin. Walang oras para huminga. Nang maglakas loob akong sabihin na kailangan ko ng isang araw upang pumunta sa doktor dahil masakit ang aking mga tuhod, nagbuntong hininga si Chlo ng dramatiko. Ay, Elena, iyan ang eksaktong araw na darating ang ilang kliyente ni Mateo para sa hapunan. Kailangan kong maging malinis ang bahay at kailangan mong lutuin ang iyong sikat na pot roast. Maaari ka bang pumunta sa doktor sa ibang araw? Hindi ito tanong. Ito ay utos na nagpanggap na pakiusap. Kinansela ko ang appointment sa doktor. Si Mateo ay umuuwi ng laging gabi. Kumakain kami ng hapunan ng tahimik, kaming 3. Tinitingnan niya ang kanyang telepono. Nagkukwento si Chlo tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga benta, sa kanyang mga nakamit. Dahan-dahan akong umuya, sinusubukang hindi gumawa ng ingay, hindi maging sagabal. Hindi ba kamangha-mangha ang bahay ngayon, mahal? Tanong ni Chlo. Maganda, sagot ni Mateo nang hindi man lang tumitingin. Maraming naitulong sa akin si nanay mo ngayon. Nagluto siya ng masarap na pagkain. Naitulong? Na parang ito ay pabor at hindi ang aking pang-araw-araw na obligasyon. Isang gabi habang naghugas ako ng pinggan, narinig ko si Chlo na kausap ang kanyang kapatid, si Lena, sa telepono. Hindi, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Ang matanda ay sumusunod sa lahat ng sasabihin ko. Medyo nahirapan ako sa simula. Alam mo naman kung paano sila. Akala nila ay sila pa rin ang namamahala, ngunit naiintindihan na niya kung paano gumagana ang mga bagay dito ngayon. Pinunasan ko ang aking nanginginig na mga kamay. Lumabas ako ng kusina at dumiretso sa aking kwarto. Umupo ako sa kama at tiningnan ang paligid. Ang napakaliit na espasyo na walang aking mga gamit, walang aking mga alaala, walang anumang bagay na magpapaalala sa akin kung sino ako. Paano ko hinayaan na umabot sa puntong ito? Sa anong sandali ako tumigil na maging si Elena, ang may-ari ng sarili niyang buhay, at naging ang biyenan, ang sumusunod sa katahimikan?
Pumunta ako sa kama noong gabing iyon na may bigat sa aking dibdib. Hindi ko alam na ang pinakamasahol ay darating pa. Na ang aking pinagdaanan sa ngayon ay simula pa lamang. Dahil hindi lang gusto ni Chlo na kontrolin ang aking pang-araw-araw na buhay. Gusto niyang burahin ako ng tuluyan. Sabi nila ang emosyonal na pang-aabuso ay parang kumukulong tubig. Dahan-dahang tumataas ang temperatura, degree, hanggang sa oras na mapagtanto mo ito, nasunog ka na. Ang araw na tumigil ako sa pagiging isang tao at naging isang piraso ng kasangkapan ay isang Martes ng Nobyembre. Nag-organisa si Chlo ng hapunan para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. 8 eleganteng, mabango at may magagandang kuko na babae na may bihasang tawa. Ginugol ko ang buong araw sa pagluluto, lasag na mula sa simula, isang malaking salad, garlic bread, at isang cheesy cake dahil ipinipilit ni Chlo na ang binili sa tindahan ay lasang plastic. Gumising ako ng alas negatibo 6 ng umaga. Nang alas negatibo 7 ng gabi, nang magsimulang dumating ang mga bisita, nasa kusina pa rin ako. Ang aking mga kamay ay amoy bawang. Masakit ang aking likod. Ang aking mga paa ay magasaloob ng aking lumang sapatos. Elena, kapag maghain ka, maging discreet. At pakiusap, magsuot ng malinis na apron. Ang suot mo ay may mansa. Hinain ko ang hapunan na parang multo. Papasok ako, ilalagay ang mga plato, lalabas. Hindi man lang ako tiningnan ng mga babae. Nag-uusap sila tungkol sa mga benta, komisyon, mga biyahe sa Boracay na kanilang pinaplano. Nagningning si Chlo. Siya ang perpektong hostess. Umiti siya, nagbiro, pinunan ang mga baso ng alak. Chlo, ang ganda ng bahay mo. At ang pagkain na ito. Ang sarap. Salamat, girls. Alam niyo naman kung gaano ako mahilig magluto. Ay, nanigas ako sa likod ng pinto ng kusina. Mahal niya ang magluto. Ginugol ko ang 11 oras sa kusinang iyon. Ang aking mga kamay ay pula sa paghugas. Ang aking blusa ay amoy mantika at inaangkin niya ang kredito na parang walang nangyari. Nang matapos sila ng hapunan, isa sa kanyang mga kaibigan ang tumayo upang gumamit ng banyo at dumaan sa kusina. Nakita niya akong naghugas ng bundok ng maruruming pinggan. Hoy, magkano ang singil mo sa bawat event? Inabot ako ng 1 segundo upang maintindihan kung ano ang tinatanong niya. Paumanhin. Ano ang singil mo? Naghahanap ako ng isang tao para sa isang baby shower. Napakahusay mong magluto. Hindi ako. Ako ang ina ni Mateo. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkabalisa. Pangalawang kahihiyan. Ay, paumanhin. Akala ko kasi. Hindi niya natapos ang pangungusap. Nagmadali siya pabalik sa sala. Tumayo ako doon, ang aking mga kamay ay nakalubog sa tubig na may sabon, nagtataka kung sa anong punto ako naging napakawalang halaga na pinagkamalan ako ng mga tao na ako ang tinulong na trabahador. Walang mali sa pagtatrabaho sa isang bahay. Ang aking tiyahin na si Rosang ang buong buhay niya ay naging katulong at siya ang pinakamarangal na babae na kilala ko. Ang problema ay hindi ang trabaho. Ang problema ay ang invisibility. Ito ay ang hindi pag-iral bilang isang tao. Ito ay ang hinayaan ako ng aking sariling manugang na maging mali at walang sinabing pagtama. Mula noong gabing iyon, madalas na ang mga hapunan. Tuwing makalawang linggo, nagho-host si Chlo ng mga pagtitipon. Nagluto ako, naghain, naglinis, siya ang tumatanggap ng mga papuri. Hindi kailanman nandoon si Mateo sa mga hapunan na ito. Laging mayroon siya mga meeting, biyahe, deadlines. Ang kanyang pagkawala ay naging normal na hindi ko na siya na-miss. O baka nasanay na lang ako sa pag-iwan. Hindi na sapat ang mga listahan ng gawaing bahay para kay Chlo. Ngayon ay mayroon siyang imahinasyong stopwatch. Elena, dapat tapos na ang banyo 20 minuto na ang nakakaraan. Ano ang nangyari? Kasi ang tail ay napaka. Wala akong pakialam. Kapag ang isang bagay ay tumatagal ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan, ito ay dahil hindi ito ginagawa ng tama. Matuto kang mag-organisa ng mas mabuti. Mag-organisa.
Na parang ang aking 67 taon at ang aking masakit na tuhod ay mga dahilan lamang ng isang tamad na tao. Tumigil ako sa pagkain kasama nila. Hindi dahil direktang sinabi ni Chlo sa akin, kundi dahil napakakaba ng kapaligiran, kaya sumisikip ang aking tiyan. Kumakain ako sa kusina, nakatayo ng mabilis. Kung ano man ang natira sa aking inihanda para sa kanila. Nawalan ako ng 15 libra sa 4 na buwan. Nay, mukha kang napakapayat, sabi ni Mateo 1 linggo nang mas malapitan niya akong tingnan. Ayos lang ako, anak. Sigurado ka? Kumakain ka ba ng maayos? Pinutol ni Chlo bago ako makasagot. Ay, mahal, maganda ang itsura ni nanay mo. Sa edad natin, maganda ang bantayan ang ating timbang, hindi ba, Elena? Tumango ako. Dahil natutunan ko na ang pagsalungat kay Chlo sa harap ni Mateo ay nagdudulot lamang ng mas maraming problema. Ang mga linggo ang pinakamasahol. Iniimbitahan ni Chlo ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, si Susan, ang kanyang kapatid, si Elena, kasama ang kanyang 2 teenage na anak, ang kanyang ama, si Roberto, na hindi kailanman nagsalita ngunit tumingi ng may paghamak sa lahat ng bagay na hindi ayon sa gusto niya. Naghahanda ako ng pagkain para sa 9 na tao. Upo sila sa sala, sa dining room, nag-uusap, nagtatawanan. Naghain ako, nagligpit, naghugas. Ay, Chlo, ang ganda na tinutulungan ka ng iyong biyenan, sabi ni Susan. Tulong, muli ang salitang iyon na parang ito ang aking pinili at hindi ang aking parusa. Isang hapon, habang nagmap ako ng sahig sa sala, narinig ko si Lena na nagtanong ng mahina. At ang iyong biyenan, wala ba siyang matirhan? Kaya ba siya narito? May bahay siya, ngunit napakatanda na niya para mabuhay ng mag-isa. Bukod pa rito, sa ganitong paraan, tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Win-win. Win-win. Isang kapwa-benepisyo na parang may nakukuha akong anumang bagay maliban sa pang-araw-araw na kahihiyan. Ang tanging takas ko ay si Aling Nena, ang aking kapitbahay sa buong buhay na ngayon ay nakatira ng 3 bloke ang layo. Binibisita ko siya tuwing Miyerkules ng hapon kapag maagang umaalis si Chlo para sa kanyang spin class. Elena, lalo kang nagiging masama tuwing nakikita kita, sabi ni Aling Nena sa akin, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa sa iyo ng babaeng iyan? Wala, Aling Nena. Pagod lang ako. Hindi iyan pagod. Iyan ay kalungkutan. Kinakain ka niya. Tama si Aling Nena. Ngunit ang aminin ito ng malakas ay nangangahulugan na tanggapin na nagawa ko ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay. Isang gabi, habang tinitingnan ang ilang papel sa aking silid, nakita ko ang titulo ng aking bahay. Ang bahay na akin pa rin, ang iniwan ko, nakakandado, naghihintay sa akin. Pinaglakad ko ang aking mga daliri sa dokumento, sa aking pangalan na nakasulat doon, Elena Reyes. Kailan ko ba natigil ang pagiging babaeng iyon? Kailan ko ba hinayaan ang sarili ko na maging biyenan, ang matanda, ang katulong? Itinago ko ang dokumento. Ngunit noong gabing iyon, pinangarap ko ang aking hardin, ang mga rosas, ang rocking chair ni Arturo, ang mga kortina na ako mismo ang nagborda. Pinangarap ko ang kalayaan at nagising ako sa maliit na selulang iyon na ngayon ay tinatawag nilang aking silid. Lalong lumala ang mga bagay ng magpasya si Chlo na kailangan niyang i-remodel ang master bathroom. Isang F300,000 na gastos. Ito ay isang pamumuhunan sa bahay, paliwanag niya kay Mateo. Nagdaragdag ito ng halaga. Ang bahay na parang kanila na parang hindi ako umiiral. Sumang-ayon si Mateo nang walang pag-aatubili. Palagi siyang sumasang-ayon sa lahat ng iminungkahi ni Chlo. Ngunit ako, sa aking katangahan ay nagkamali. Mateo, hindi mo ba sa tingin na napakaraming pera iyan? Baka pwede tayong... alam ni Chlo ang tungkol sa mga bagay na ito. Nagtatrabaho siya. Naunawaan niya ang mga pamumuhunan. Ang tingin na ibinigay sa akin ni Chlo ay puro tagumpay. Natanggap ang mensahe. Wala akong opinyon. Hindi ako gumawa ng desisyon. Wala akong saysay. Lumipas ang mga linggo pagkatapos ay mga buwan. Ako ay tumatanda ng mas mabilis kaysa sa normal. Ipinakita sa akin ng salamin ang isang babae na hindi ko nakilala.
Malalim ang mga mata, malabo ang balat, nakayukong balikat. Nasaan ang Elena na nagtayo ng negosyo? Ang nagpalaki ng anak ng mag-isa? Ang nakaligtas sa pagkawala ng pag-ibig sa kanyang buhay? Patay na ang babaeng iyon. O sa tingin ko, hanggang sa Sabado ng Marso na iyon, ang sumpa na Sabado na nagpabago sa lahat. Ang araw na iniabot sa akin ni Chlo ang walis at sinabi sa akin na linisin ang bangketa. At ako, Diyos ko, sumunod ako. Minsan hindi mo namamalayan na nasa ilalim ka ng isang balon hanggang sa tumingala ka at walang makitang ilaw. At pagkatapos ay mayroon kang dalawang pagpipilian, manatili doon o magsimulang umakyat, kahit na dumugo ang iyong mga kamay. Ito ay Sabado, Marso 22, -11 ng umaga. Ang araw ay nagliliyab sa syudad. Isa sa mga araw na iyon kung saan nilulunaw ka ng init mula sa loob at ang hangin ay amoy tuyong lupa. Nasa bakuran ako, dinidiligan ang mga halaman. Ipinilit ni Chlo na magtanim ako ng pulang geraniums sa halip na ang mga rosas na gusto ko. Mas madaling alagaan, sabi niya. Ngunit ang mga geraniums ay mukhang malungkot na parang alam nilang hindi sila nabibilang. Nakatuon ako sa pagdidilig nang marinig ko ang pinto na bumukas. Elena! Ang sigaw ni Chlo ay nagpahulog sa akin ng hose. Nagsimulang bumaha ang tubig sa damuhan. Lumabas siya na nakakrus ang mga braso, nakakunot ang noo, nakasuot ng neon pink na athletic wear at bagong puting sneakers. Katatapos lang niya sa kanyang spin class. Nakita mo ba ang disaster sa bangketa? Tumingala ako. Nga, may mga tuyong dahon na nakatambak sa harap ng bahay. Ang hangin mula noong nakaraang gabi ay naglipad sa kanila mula sa puno ng akasya ng kapitbahay. Lilinisin ko sila sa 1 minuto. Sa 1 minuto. -11 na. Iisipin ng mga kapitbahay na baboy tayo. Na hindi natin inaalagaan ang ating mga gamit. Namin laging ang sumpa na salitang iyon. Chlo, hayaan mo akong tapusin ang pagdidilig at lahat. Hindi ngayon. Pumasok siya sa bahay at bumalik na may dalang lumang walis. Ibinato niya ito sa akin, literal na inihagis sa aking direksyon. Tumama ang hawakan sa aking braso. Tigilan mo ang pagpapanggap na ikaw ang may bahay. Tumayo siya sa harap ko, mas matangkad, mas bata, mas makapangyarihan. Gumawa ka naman ng kapakipakinabang kahit minsan. Ang mga salita ay tumago sa akin na parang mga kutsilyo. Kapakipakinabang. Na parang walang halaga ang lahat ng aking ginawa sa loob ng maraming buwan. Na parang walang kabuluhan ang buong buhay ko ng pagtatrabaho. Naramdaman ko ang mga luha na nagliliyab sa aking mga mata, ngunit hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak. Kinuha ko ang walis. Lumabas ako sa kalsada at nagsimulang magwalis. Nagliliyab ang araw sa aking lid. Hindi ako nagsuot ng sombrero. Hindi ako naglagay ng sunscreen. Ang puting blusa na suot ko ay dumikit sa aking likod sa pawis. Walis pagkatapos ng walis, nagtipon ang mga dahon sa isang tumpok. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi sa pagod, kundi sa purong nilalamang galit. Sa kahihiyan, tumayo si Chlo sa balkonahe na pinapanood ako, nakakrus ang mga braso na parang isang bantay bilanggo. Bilisan mo! Pupunta ang mga kaibigan ko ng -2 at ayokong makita nila ang lugar na ito na parang tambakan. Lumabas si Aling Nena sa kanyang bahay. 3 bahay siya ang layo, ngunit nakita niya ako. Nanigas siya. Alam ko ang tingin na iyon. Ito ay awa na hinaluan ng galit. Si Pia, ang dalagang nakatira sa kanto, ay dumadaan na may dalang sanggol sa stroller. Nagpabagal siya nang makita ako. Lumaki ang kanyang mga mata sa sorpresa, sa kalungkutan. Magandang umaga, Aling Elena, bulong niya. Hindi ko siya masagot. Kung bubuksan ko ang aking bibig, mababasag ako. Si Mang Juan, ang kapitbahay sa kabilang kalsada, ay nagdidilig ng kanyang damuhan. Pinatay niya ang tubig. Tiningnan niya ako. Tiningnan niya si Chlo. Umiling siya at pumasok sa loob. Nakita ako ng lahat. Alam ng lahat. At nagpatuloy ako sa pagwawalis. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos. Tahimik, mainit. Hindi ko sila mapigilan.
Dumula sila sa aking pisngi, nahulog sa konkretong kalsada, nahalo sa alikabok. 67 taong gulang. Buong buhay ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng anak, paggagawa, pagtatayo. At narito ako, nagwawalis ng bangketa ng sarili kong bahay, habang binabantayan ako ng aking manugang na parang kanyang katulong. Bawat walis ay isang piraso ng dignidad na lumipad kasama ng mga tuyong dahon. Ayan. Mas mabuti, sabi ni Chlo na may kasiyahan. Pagkatapos ay naramdaman ko ito. Isang pamilyar na tunog na nagpatayo sa akin ng ulo. Isang makina na humihinto. Huminto din ang aking puso. Ito ay ang navy blue na Toyota Innova ni Mateo. Hindi ito maaaring mangyari. Nasa Maynila siya para sa isang logistics conference. Hindi siya babalik hanggang Lunes. Sinabi niya sa akin noong Huwebes ng gabi bago siya umalis, ngunit naroon ang kanyang kotse na nakaparada sa harap mismo ng bahay. Dahan-dahan ang paggalaw ng mundo. Bumukas ang pinto. Bumaba si Mateo na may dalang brown leather briefcase. Nakasuot siya ng gusot na puting shirt, nakaluwag ang kurbata, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mukha ng isang taong nagmamaneho buong gabi. Nakita niya ako at nakita kong may nabasag sa kanyang ekspresyon. Nandoon ako, ang kanyang ina, na may hawak na walis, umaagos ang luha sa aking mukha, gusot at maluwag ang aking buhok, basang-basa ng pawis ang aking mga damit. Nagwawalis ng bangketa sa ilalim ng matinding araw, habang pinapanood ako ng kanyang asawa mula sa balkonahe. Ibinaba ni Mateo ang kanyang briefcase. Tumama ito sa simento ng may mahinang kalabog. Ano ang nangyayari rito? Iba ang kanyang boses. Hindi ko ito nakilala. Ito ay malamig, mapanganib, kontrolado, ngunit malapit ng sumabog. Naglaho ang kulay ni Chlo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Mateo, mahal, anong ganda ng sorpresa? Hindi ko alam. Ano ang nangyayari rito? Inulit niya ang tanong ng dahan-dahan. Bawat salita ay isang nahuhulog na bato. Si nanay mo ay tumutulong lang sa... Tumutulong? Hindi na nakapagpigil si Aling Nena. Lumabas siya sa kanyang bahay na may lakas ng loob na ibinibigay lamang ng edad. Binata, ang asawa mo ay masama ang pananalita sa iyong ina. Nakita naming lahat. Pinagtrabaho niya ang iyong ina sa pagwawalis na parang siya ay. Hindi natapos ni Aling Nena. Pumutok ang kanyang boses. Lumapit din si Pia, hawak pa rin ang kanyang sanggol. Totoo po, Mang Mateo. Sinigawan niya po siya. Ibinato niya po ang walis sa kanya. Mahigit kalahating oras na po siya rito sa ilalim ng araw. Tiningnan ako ni Mateo. Talagang tiningnan ako na parang ngayon lang niya ako nakita sa loob ng maraming buwan. Nakita niya ang mga luha. Nakita niya ang aking nanginginig na mga kamay na nakakapit sa walis. Nakita niya ang postura ni Chlo na nakatayo pa rin sa balkonahe na may ekspresyon ng isang nahuli sa akto. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang briefcase mula sa lupa. Pumasok siya sa bahay. Sumunod ako sa kanya. Halos hindi na ako kayang hawakan ng aking mga binti. Iniwan ko ang walis na nakasandal sa dingding. Lumapit si Chlo sa likuran namin, ang kanyang boses ay malambing na, sinusubukang ayusin ang kakabasag lang. Honey, hayaan mong ipaliwanag ko. Kasi hindi pa nalilinis si nanay mo. At itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos na agad na nagpatahimik sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng sala. Ang sala na iyon na hindi ko na nakilala. Ang sala na iyan na pinawala ni Chlo ng lahat ng sa amin. Dahan-dahan siyang lumingon. Sinuri ng kanyang mga mata ang bawat sulok, naghahanap. At pagkatapos ay tinanong niya sa boses na hindi ko pa narinig. Nay, nasaan ang mga litrato ng tatay ko? Ang simpleng tanong na iyon ang naging susi na nagbukas ng mga pintuan ng damdamin. Lahat ng aking pinigilan. Lahat ng aking nilunok. Lahat ng aking pinagtiisan ng tahimik sa loob ng maraming buwan ay umagos palabas. Iniligpit sila ng asawa mo, sabi ko. At hindi rin pareho ang aking boses. Sabi niya ay pinagmukha nilang luma ang sala. Sumara ang mga mata ni Mateo,
kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ano pa ang iniligpit niya, Nay? At pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang lahat. Minsan, kailangan may makakita sa iyo sa iyong pinakamasamang kalagayan upang sa wakas ay maglakas loob kang ipakita ang katotohanan dahil ang ibinahaging sakit ay nagiging mas magaan o hindi bababa sa mas nakikita. Ang mga salita ay lumabas na parang baha, na parang pinigilan sa loob ng maraming buwan sa likod ng isang dam na malapit ng bumagsak. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa hinabing kumot ng aking ina na nawala, tungkol sa rattan rocking chair na hindi na muling bumalik mula sa tapyas, tungkol sa mga bordadong kortina na itinapon niya sa basura ng walang pahintulot ko, tungkol sa kung paano ang bawat piraso ni Arturo. Bawat alaala ng aming buhay ay sistematikong binura. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa walang katapusang listahan, tungkol sa paggising ng alas negatibo 6 upang maihanda ang lahat. Tungkol sa pagluluto para sa kanyang mga dinner party habang siya ang umaangkin ng kredito, tungkol sa pagkain ng nakatayo sa kusina dahil wala ng lugar para sa akin sa mesa na iyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan na pinagkamalan akong tagapamahala ng bahay, tungkol sa kanyang ina, si Susan, na nagtanong kung wala na akong ibang matitirhan, tungkol sa kanyang kapatid, si Lena, na nagsabi na ito ay win-win na nandoon ako para pagsilbihan sila. Hindi nagambala si Mateo. Nakaupo siya sa gray na sofa na hindi ko pinili. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit, puti ang kanyang mga buko sa tindi ng pagkakapit, mahigpit ang kanyang panga. Sinubukan ni Chlo na sumingit sa bawat ilang pangungusap. Hindi ganoon ang nangyari, mahal. Nagmamalabis lang siya. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Nagkamali lang siya ng intindi. Kasi sensitibo lang talaga si nanay mo. Personal niyang dinaramdam ang lahat. Ngunit hindi siya pinansin ni Mateo. Nakatingin ang kanyang mga mata sa akin. At sa mga ito, nakita ko ang isang bagay na nagbasag sa aking puso, pagkakasala. Nang matapos akong magsalita, nakakabingi ang katahimikan. Kinusot ni Mateo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Mukha siyang mas matanda ng maraming taon kaysa nang pumasok siya. Nay, hindi ko alam. Alam ko, anak. Hindi ko napagtanto iyan. Alam ko. Tumayo siya. Lumakad siya sa dingding kung saan dati nakalagay ang aming mga litrato. Ngayon ay may mga abstract gray na smudge na nakasabit ng perpekto. Nasaan sila? Tanong niya nang hindi lumilingon. Nasa mga kahon sa storage closet, sagot ni Chlo na nanginginig ang boses. Kunin mo sila, mahal. Kasi lang. Kunin mo na ngayon. Hindi pinayagan ng kanyang tono ang anumang pagtutol. Umalis si Chlo patungo sa utility room kung nasaan ang storage closet. Narinig namin siyang gumagalaw ng mga bagay. Inabot ng ilang minuto. Kinuha ni Mateo ang pagkakataon upang lumapit sa akin. Nay, patawarin mo ako. Hindi mo kasalanan, Mateo. Napakasipag mo. Hindi mo. Kaya ko sana. Dapat nakita kita. Dapat tinanong kita. Dapat. Pumutok ang kanyang boses. Dapat ipinagtanggol ko ang aking ina. Ang mga salitang iyon ay mas nagbasag sa akin kaysa sa lahat ng kahihiyan na pinagsama. Bumalik si Chlo, hinihila ang dalawang cardboard box. Ibinagsak niya ang mga ito sa harap ni Mateo nang mas malakas kaysa sa kinakailangan. Lumuhod siya. Binuksan niya ang una at ang nakita niya ay nagpatayo sa kanya. Nandoon ang mga litrato, ngunit hindi maingat. Sila ay itinapon lamang, ang ilan ay nakabaluktot. Ang frame mula sa aming kasal ay may basag na salamin. Ang litrato ni Mateo, kasama ang kanyang ama sa araw ng kanyang pagtatapos ay nabahira ng basa. Kinuha ni Mateo ang mga ito isa-isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang aking mga alaala, bulong niya. Ang aking pagkabata, ang aking ama, ang aking pamilya. Kasi napakaraming espasyo ang inokupa nila, mahal, at hindi sila tugma sa. Tugma sa ano, Chlo? Sa iyong gray smudge paintings, sa iyong minimalist aesthetic na nagbura sa buong kasaysayan ko. Ito ang unang pagkakataon na ganoon niya siya kausapin. Napaurong si Chlo na parang sinaktan niya siya. Nagpatuloy si Mateo sa paghila ng mga bagay mula sa mga kahon.
Nakakita siya ng isang olive green na alampay na pag-aari ng lola ni Arturo. Nakakita siya ng isang set ng ceramic mugs na ibinigay sa amin sa aming kasal. Nakakita siya ng orasan sa dingding na hugis manok na binili ng kanyang ama sa Baguio. Itatapon mo sana ang lahat ng ito. Hindi, kailangan ko lang ng espasyo para sa ano. Para ilagay ang ano. Hindi sumagot si Chloe. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, nakagawa na siya ng desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nay, may kailangan akong ipakita sa iyo. May nalaman ako 2 linggo na ang nakakaraan. Nagsimulang manginig muli ang aking mga binti. Ang tono ng kanyang boses ay nakakatakot sa akin. Ano iyon, anak? Upo ka, pakiusap. Umupo ako sa sofa. Umupo si Mateo sa tabi ko. Si Chloe ay nanatiling nakatayo, maputla na parang papel. 1 buwan na ang nakakaraan, nagsimula akong makatanggap ng mga anonymous na mensahe. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Ipinakita niya sa akin ang mga screenshot, mga mensahe mula sa hindi kilalang numero at mga litrato, maraming litrato. Si Chloe na nanananghalian kasama ang isang lalaki sa isang magandang restaurant sa Makati. Si Chloe na tumatawa, hawak ang kamay ng lalaki. Si Chloe na humahalik sa kanya sa isang parking garage. Si Chloe na pumapasok sa isang hotel kasama siya. Naramdaman kong gumalaw ang sahig sa ilalim ko. Sa simula, akala ko ay may sumusubok na saktan kami, patuloy ni Mateo sa isang mekanikal na boses. Na ang mga ito ay edited photos na kinuha mula sa konteksto. Burahin ko sila. Ayoko maniwala. Mateo, maaari kong ipaliwanag, nagsimula si Chloe. Manahimik ka. Hindi ko pa kailanman narinig siyang magsalita ng ganoon. Nang may ganoong malamig na paghamak. 1 linggo na ang nakakaraan, tinawagan ako ng aking accountant. Si Attorney Santos ang abogado ng pamilya. Naaalala mo ba siya, Nay? Tumango ako. Hinawakan ni Attorney Santos ang huling habilin ni Arturo. Siya ay isang tapat at mapagkakatiwalaang tao. Sinabi niya sa akin na pumunta si Chloe sa kanyang opisina na may dalang ilang dokumento. Gusto niyang idagdag ang kanyang pangalan sa titulo ng iyong bahay. Huminto ang mundo. Ano? Nagdala siya ng mga pekeng papeles. May pirma mo, Nay. Pekeng? Napansin ni Atchoy Santos dahil kilala niya ang pirma mo sa loob ng maraming taon. Hinawakan niya ang iyong huling habilin, ang mga papeles ng bahay. Nang mamatay si tatay, alam niya agad na peke iyon. Tiningnan ko si Chloe. Nakasandal siya sa dingding. Literal, yan hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya. Ipinakita sa akin ni Attorney Santos ang mga dokumento. Nasa akin ang mga ito rito. Binuksan ni Mateo ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang isang Manila folder. Sa loob ay mga kopya ng mga titulo, aids, pirma, ang aking pirma. Pekeng, hindi maganda ang pagkagawa, ngunit sapat na magkatulad upang linlangin ang isang tao na hindi ito masyadong kilala. Magnanakaw ka ng bahay ko? Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig sa isang hindi makapaniwalang bulong. Hindi sumagot si Chloe. Naghahanap ang kanyang mga mata ng takas na hindi umiiral. Mayroon pa, sabi ni Mateo. Nanginginig ang kanyang panga sa galit. Sinuri ko ang mga bank accounts. Ang iyo, Nay. Ang mga pinamamahalaan mo mula nang mamatay si tatay. Ang mga accounts ko. Pero hindi ako. Alam kong binigyan mo ng access si Chloe para matulungan kanya sa mga bayarin sa utility nang lumipat ka rito. Totoo iyon. Kinumbinsi ako ni Chloe na mas madali lang iyon na kaya niyang asikasuhin ang pagbabayad ng kuryente, tubig, at telepono mula sa kanyang banking app. Sa huling 8 buwan, may mga transfer mula sa iyong account patungo sa isang account na hindi ko nakikilala. Mga depositong 50,000 bawat buwan, minsan mas marami. Nag-compute ako sa aking isip. Bilis ang tibok ng aking puso. Iyan ay higit sa 450,000. 450,000 eksakto.
plus another 600,000 sa isang malaking transfer noong Disyembre. Sinabi niya sa iyo na ito ay para sa isang ligtas na pamumuhunan, hindi ba? Naalala ko ang araw na iyon. Si Chlo ay tuwang-tuwa, ipinapaliwanag ang isang investment fund na nagbabayad ng 8% buwan ng kita. Mukhang masyadong maganda upang maging totoo, ngunit ipinilit niya. Ito ang ginagawa ko sa aking pera, Elena. Maniwala ka sa akin, sinabi niya, ito ay ligtas. Ang account na iyon ay nasa pangalan ni Chlo Miller at Julio Ramos. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang sampal. Sino si Julio Ramos? Ipinakita sa akin ni Mateo ang mga litrato sa kanyang telepono muli. Ang lalaking kasama ni Chlo, ang lalaking humahalik sa kanya, ang lalaking kasama niya sa pagpasok sa mga hotel. Siya si Julio, ang boyfriend niya. Marahil ay bago pa man kami ikasal. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tiningnan ko si Chlo. Hinahanap ko ang pagtanggi, pagkagulat, anumang bagay na magpapahiwatig na mali si Mateo. Ngunit ang nakita ko ay pagkatalo. At pagkatapos may nagbago sa akin. Ang kalungkutan ay naging galit. Purong, nagliliyab, matuwid na galit. Lahat ng ito, lahat ng ginawa mo sa akin ay para nakawan ako. Tinaas ni Chlo ang kanyang baba. Isang huling patetikong pagtatangka sa peking dignidad. Hindi mo kailangan ang lahat ng perang iyon. Wala ka ng iba. Wala ako. Tumayo ako. Wala ako. Umalingaw-ngaw ang aking boses sa walang laman na silid na iyon. Sa bahay na iyon, ginawa niya itong mausoleum. May anak ako. May bahay ako. May dignidad ako. O hindi bababa sa mayroon ako bago mo ito inalis sa akin. Peraso-peraso. Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa aking balikat. Nay, dahan-dahan. Huminga. Ngunit hindi ako mapakalma. Mga buwan ng naipong galit ay sumasabog na parang bulkan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Chlo? Hindi ang pera. Hindi ang bahay. Ito ay ginamit mo ang aking anak. Minanipula mo siya. Binulag mo siya. At halos sinira mo ang tanging bagay na naiwan sa akin. Humakbang si Mateo sa pagitan namin. Nay, kailangan mong magtiwala sa akin. Kaya mo ba iyon? Tiningnan ko siya sa mata. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. Palagi kitang pinagkakatiwalaan. Kung gayon, hayaan mo akong ayusin ito. Ngunit sa aking paraan. Okay. Tumango ako, kahit na hindi ko naintindihan kung ano ang kanyang plano. Hinarap ni Mateo si Chlo. Mayroon kang 1 oras upang iligpit ang iyong mga personal na gamit. Ang mga mahahalaga. Ipapadala ko na lang ang iba mamaya, ngunit aalis ka ngayon. Ngayon? Ano, Mateo? Ito ang bahay ko. Hindi ito kailanman naging bahay mo. At simula sa sandaling ito, hindi na ito ang iyong kasal. Sabi nila masakit ang katotohanan. Ngunit alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang mga taon na nawala mo sa pagtitiwala sa mga kasinungalingan. Si Chlo ay nanatiling nanigas na parang hindi totoo ang mga salita ni Mateo. Hindi mo ako maaaring itapon ng ganoon. Ako ang asawa mo. Ikaw ay sinungaling, magnanakaw at nangangaliwa. Anong bahagi niyan ang nagiging kwalifikasyon bilang asawa? Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono muli. Nag-dial siya ng numero, inilagay sa speaker. May sumagot sa pangalawang ring. Atchoy. Mateo, magandang hapon. Ito ang boses ni Atchoy. Santos, ang abogado. Atchoy. Santos, narito ako kasama ang aking ina at si Chlo. Maaari mo bang kumpirmahin ang sinabi mo sa akin noong Martes? Nagkaroon ng pause. Narinig namin ang mga papel na nagkalansing sa kabilang linya. Siyempre. Noong Pebrero 26, si Chlo Reyes ay nagpakita sa aking opisina na may mga dokumento upang magpatupad ng property transfer. Gusto niyang idagdag ang kanyang pangalan sa titulo ng ari-arian na matatagpuan sa 347 Sampaguita Drive. Napag-aari ni Genf, Elena Reyes. Ang pirma ni Genf,
Reyes sa mga dokumento ay malinaw na peke. Napanatili ko ang mga kopya bilang ebidensya at naghain ako ng ulat sa mga kinaukulan. Ang pagtatangka sa real estate fraud ay dokumentado. Ang mukha ni Chlo ay nagbago mula puti patungong berde. Iyan ay kasinungalingan. Hindi ko kailanman. Mayroon akong video mula sa security cameras ng aking opisina, matatag na pinutol ni Atty. Santos. Dumating ka ng mag-isa na may mga dokumento na nakahanda na. Ipinaliwanag ko na kailangan kong pisikal na naroroon si Jen Reyes, at ipinilit mong binigyan kanya ng pahintulot at masyado siyang masama ang pakiramdam upang lumabas. Nang humingi ako ng doctor's note, bigla kang umalis. Pinutol ni Mateo ang tawag. Tiningnan niya si Chlo nang may ekspresyon na hindi ko pa nakita. Purong paghamak. May sasabihin ka? Kinuyom ni Chlo ang kanyang mga kamao. Wala nang natira sa matamis, magalang na babae na nakilala ko 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang tunay na mukha ay lumalabas na parang isang ahas na nagpapalit ng balat. Fine. Gusto mo ang katotohanan? Narito. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, nakataas ang baba, mapaghamon. Hindi kailangan ng nanay mo ang bahay na iyan. Matanda na siya, mag-isa. Para saan ang isang 3 silid na ari-arian? Kami ni Julio ang makikinabang sana. Nagawa sana namin ang isang bagay na produktibo dito. Kami ni Julio. Inulit ko. Nanginginig ang aking boses. Si Julio, ang aking tunay na partner, ang lalaking mahal ko. Hindi tulad nito, itinuro niya si Mateo ng may paghamak. Itong boring na workaholic na puro logistics at numero lang ang pinag-uusapan. Hindi man lang kumurap si Mateo. Ngunit nakita ko ang kanyang mga kamay na kumuyom. Kailan pa? Tanong niya sa isang kontroladong boses. Mahalaga pa ba? Bago pa tayo ikasal. Kung kailangan mong malaman, kami ni Julio ay magkasama na sa loob ng 5 taon, ngunit wala siyang pera. Ikaw, mayroon ka. O, bueno, ang pamilya mo. Ipinahiwatig niya ako. Ang bahay na iyan sa San Jose ay madaling nagkakahalaga ng S25 milyon. Ang lupa sa probinsya, isa pang 7.5 milyon. Ang ipon, ang mga pamumuhunan. Halos S35 milyon ang pinag-uusapan natin. Lahat ay para sa isang matandang babae na wala namang ibang anak. Kanino niya iiwan ito? Sa pusa. Bawat salita ay isang punyal. Ngunit nakakagulat, hindi na nila ako sinaktan dahil sa wakas ay nakita ko ng malinaw kung sino ang babaeng ito. Kaya, lahat ng ito ay para sa pera, sabi ko. Hindi ito tanong. Siyempre, bakit pa ako magpapakasal sa isang tulad ni Mateo? Para sa pag-ibig. Pakiusap. Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng mga bill, hindi ito bumibili ng kotse na gusto mo. Hindi ka nito dinadala sa Palawan 3 beses sa isang taon. Si Mateo ay hindi pa rin kumikilos, ngunit may isang bagay na madilim ang dumaan sa kanyang tingin. Ang A1.05 milyon na inilipat mo mula sa account ng nanay ko. Nasaan sila? Ngumiti si Chlo. Isang malupit na ngiti na nagpalamig sa aking dugo. Nasa joint account namin ni Julio. Gagamitin sana namin ito para sa down payment sa isang kondo sa Palawan. Ngunit sinira ng iyong abogadong pakialamero ang lahat. At ang pera para sa pagremodel ng banyo, ang S300,000, ginamit din namin iyon. Bueno, 200. 000, ang 2 pa ay napunta talaga sa banyo. Hindi naman ako ganun kasama. Sinabi niya ito nang may nakalalaso na panunuya. Hindi ko nakilala ang taong ito. Paano ako nakatira sa ilalim ng iisang bubong sa kanya, sa loob ng maraming buwan ang hindi nakikita kung ano talaga siya? Huminga ng malalim si Mateo. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Pumirma ka ng prenup ng ikasal tayo, naaalala mo? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa mga mata ni Chlo. Hindi iyan valid. Sabi ng abogado ko. Nagkamali ang abogado mo. Nakasaad sa kasunduan na sa kaganapan ng napatunayang kawalang tapatan o pandaraya sa pananalapi, wala kang karapatan sa anumang ari-arian ng komunidad.
Zero. Wala. Hindi mo mapapatunayan ang kawalang tapatan sa ilang litrato. Mga litrato. Chlo, mayroon akong mga video. Mga mensahe sa WhatsApp na na-recover ni Atty. Santos mula sa telepono mo nang iwan mo ito sa kanyang opisina. Kumpletong mga pag-uusap kay Julio kung saan ninyo pinag-uusapan ang plano. Kung saan ninyo pinagtatawanan ang aking ina. Kung saan ninyo planong ibenta ang mga ari-arian. Inilagay ni Mateo ang kanyang telepono sa mesa patungo sa kanya. Sa screen, isang pag-uusap sa WhatsApp. Chlo. Peb. 14 na, 10 oras 23 minutos. Halos tapos na, mahal. Pinirmahan na ng matanda ang mga papeles sa bangko. Hindi niya binabasa ang anumang pinipirmahan niya. Lol. Julio. Peb. 14 na, 10 oras 25 minutos. At ang anak. Chlo. Peb. 14 na, 10 oras 26 minutos. Mas madali pa. Umuuwi siya ng pagod na hindi man lang nagtatanong. Plus, akala niya ay santa ako. Julio. Peb. 14 na, 10 oras 28 minutos. Gaano katagal pa? Chlo. Peb. 14 na, 10 oras 30 minutos. 2 buwan maximum. Sa sandaling nasa pangalan ko na ang bahay, iiwan ko siya. Ibenta natin ang lahat. Pupunta tayo sa Palawan. Sa S35 milyon, maaari tayong mabuhay na parang royalty. Naramdaman kong nilalagnat ako, literal. Kailangan kong umupo bago ako mahulog. Ito ay. Hindi ko makita ang mga salita. Ito ay pagtatangka ng pandaraya, pagnanakaw, pamimeke, at pangangaliwa, sabi ni Mateo ng mekanikal. At lahat ng ito ay dokumentado, nakatala na may mga petsa, oras, at saksi. Sinubukan ni Chlo na kunin ang telepono, ngunit binawi ito ni Mateo. Huwag mo nang subukan. Lahat ng ito ay nakabackup sa cloud. Sa aking abogado kay Atty. Santos sa pulisya. Sa pulisya. Naghain ako ng formal na police report noong Huwebes. Kaya ako maagang umuwi mula sa Maynila. Hindi ako nasa conference. Nasa tanggapan ako ng piskal na naghahain ng ebidensya. Humihingi ng restraining order, tinitiyak na hindi ka na kailanman makakalapit sa aking ina. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Sa wakas ay naintindihan ni Chlo na nawala na niya ang lahat. Mayroon kang 1 oras, inulit ni Mateo. Iligpit ang iyong mga damit, ang iyong mga personal na gamit, walang kasangkapan, walang electronics, walang anumang bagay na hindi iyo at lumabas ka. At saan ako pupunta? Hindi ko problema. Tawagan mo si Julio. Tawagan mo ang nanay mo. Tawagan mo ang sinuman na gusto mo, ngunit aalis ka. Tiningnan ako ni Chlo pagkatapos, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nakakagulat, isang pakiusap. Aling Elena, pakiusap huwag niyo siyang hayaang gawin ito. Ako ay nagkamali. Pero nagkamali? Ang salita ay lumabas sa aking bibig na parang lason. Tinawag mo bang pagkakamali ang mga buwan ng kahihiyan? Ang pagnanakaw ng aking pera? Ang pagtatangka na kunin ang aking bahay? Ang paggamit sa aking anak na parang hagdanan? Tumayo ako. Lumakad ako patungo sa kanya ng dahan-dahan. Sa pagkakataong ito, hindi ako nanginginig. Hindi ako umiiyak. Ako ay lubos na buo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng ito, Chlo? Hindi ang ginawa mo sa akin. Ito ay ang ginawa mo sa kanya. Ipinahiwatig ko si Mateo. Mahal ka niya. Talaga. Nagtrabaho siya ng husto upang ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Umuuwi siya ng pagod na pagod, ngunit palagi niyang tinatanong kung kumusta ang araw mo. Iginalang ka niya. Hinangaan ka niya. At ikaw, ginamit mo siya bilang hagdanan, bilang bangko, bilang isang tanga. Tumingin si Chlo sa ibaba. Iyan ay isang bagay na hindi mo na kailanman maaayos dahil ang pag-ibig na sinisira mo ay hindi na bumabalik. At ang paggalang na nawawala mo ay hindi na muling mababawi. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa mesa.
Inilagay ko ang mga ito sa kanyang mga kamay. Pumirma ka at umalis bago ko baguhin ang aking isip at hilingin na arestuhin ka rito mismo. Kinuha ni Chlo ang panulat ng nanginginig ang mga kamay. Pinirmahan niya ang bawat pahina ng hindi nagbabasa. Alam niyang nawala na niya ang lahat ng kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Nang matapos siya, kinuha ni Mateo ang mga dokumento. Mabilis niya itong sinuri. Ibinalik niya ang mga ito sa kanyang folder. Isa pa, sabi niya bago niya makuha ang kanyang mga maleta. Kinuha niya ang kanyang telepono muli. Binuksan niya ang kanyang banking API. Ipinakita niya sa kanya ang screen. Kaka-freeze ko lang ang lahat ng ating joint accounts. Hinarang ko ang iyong mga credit card na nakalink sa aking pangalan. Kinansela ko ang insurance sa kotse na binabayaran ko. Inalis ko ang iyong access sa bawat serbisyo o platform na nasa ilalim ng aking pangalan. Lumaki ang mga mata ni Chlo sa takot. Pero paano ako Iyan ang problema mo. Tawagan mo si Julio. Sigurado akong tutulungan kanya sa lahat ng tunay na pag-ibig ninyong dalawa. Ang panunuya sa kanyang boses ay matalim na parang labaha. Kinuha ni Chlo ang kanyang mga maleta. Binuksan niya ang pinto. Huminto siya sa threshold. Hindi pa ito tapos. Lalabanan ko ito. Gagawin ko. Pinutol siya ni Mateo. Pakiusap, gawin mo. Dahil marami pa akong ebidensya na hindi ko ipinakita. Mga security video, mensahe, testimonya, at sa bawat paglaban mo, sa bawat pagtatangka mo, maghaharap ako ng mas maraming ebidensya hanggang sa hindi ka lang matalo sa diborsyo. Kundi mapunta ka rin sa bilangguan para sa pandaraya. Tiningnan nila ang isa't isa sa loob ng 5 mahabang segundo. Umalis si Chlo nang walang paalam, nang hindi lumilingon. Narinig namin ang kanyang mga yapak na lumalayo sa bangketa, ang tunog ng mga maleta na gumugulong sa simento, ang tunog ng isang kotse na umaandar, at pagkatapos ay katahimikan. Isinara ni Mateo ang pinto. Sumandal siya rito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay bumagsak siya. Hindi siya umiyak, ngunit nanginginig ang buong katawan niya. 3 taon ng kasal, ng mga ilusyon, ng mga plano para sa hinaharap, lahat ay nasira sa isang hapon. Nilapitan ko siya. Niyakap ko siya tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya at nahulog sa parke. Tulad ng umiyak siya sa aking balikat sa araw na inilibing namin ang kanyang ama. Tapos na, anak. Tapos na. Paano ko hindi nakita, Nay? Paano ako naging napakabulag? Dahil nagmahal ka at ang pag-ibig ay nagtitiwala. Hindi mo kasalanan. Nanatili kaming ganoon sa loob ng ilang minuto. Ina at anak, mga nakaligtas sa iisang bagyo. Nang sa wakas ay bumitiw siya, pula ang kanyang mga mata. Ngunit iba ang kanyang ekspresyon, determinado. Kailangan kitang kausapin. Sabihin mo sa akin. Ang iyong bahay sa San Jose ay handa na. Maaari kang bumalik anumang oras na gusto mo, ngayon kung gusto mo. Ngunit huminto siya. Ngunit una, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Isang bagay na dapat ko nang ginawa mula sa simula. Ano iyon? Protektahan ka ng totoo, legal. Upang walang sinuman ang makagawa sa iyo ng ginawa ni Chlo. Kinuha niya ang mas maraming dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang lalaking ito ay handa para sa digmaan. Ipapasecure natin ang iyong mga ari-arian. Magtatatag tayo ng isang trust. Sisiguraduhin natin na protektado ang iyong pera. At sisiguraduhin natin na mababawi mo ang bawat sentimong ninakaw niya. Tinignan ko ang mga papel. Malabo ang mga letra mula sa mga luha na muling namumuo sa aking mga mata. At paano natin mababawi ang perang iyon? Ngumiti si Mateo. Ito ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng maraming buwan. Diyan nagsisimulang maging interesante ang kwento. Umupo siya sa tabi ko. Binuksan niya ang kanyang laptop dahil lumabas na si Julio Ramos ay hindi lang basta-basta. At ang aking nalaman tungkol sa kanya ay magpaparamdam kay Chlo na sana ay hindi niya kailanman nakilala si Julio. Hindi laging mabilis ang hustisya. Ngunit kapag dumating ito na handa, kapag dumating ito na may ebidensya,
kapag dumating ito na may katotohanan, ito ay walang tigil. Ibinaba ni Mateo ang laptop sa akin. Sa screen ay isang litrato ni Julio Ramos. 38 taong gulang ayon sa dokumento. Nakasulot ang itim na buhok, nakangiti na parang salesman, nakasuot ng navy blue suit. Si Julio Ramos, nagsimula si Mateo, nagbebenta ng mga luxury cars. O hindi bababa sa iyon ang sinasabi ng kanyang Facebook profile? At ano ang espesyal sa kanya? Nakasinungalingan iyan. Lahat ay kasinungalingan. Binuksan ni Mateo ang isa pang tab, isang opisyal na dokumento mula sa tanggapan ng piskal. May record si Julio. Pandaraya noong 2019. Niloko ang 3 matatandang babae sa Davao. Ipinangako sa kanila ang mga real estate investment. Nakakuha ng ₱750,000 hanggang ₱1.5 milyon mula sa bawat isa sa kanila. Nawala kasama ang pera. Kinilabutan ako. Nagsilbi siya ng 2 taon sa bilangguan. Lumabas noong 2022. At mula noon ay pinapatakbo na niya ang parehong scheme, mas sopistikado lang. Mas sopistikado paano? Hindi na siya nagtatrabaho ng mag-isa ngayon. Gumagamit siya ng mga babae bilang pain. Mga kaakit-akit na babae na nagpapakasal o nakikipag-ugnayan sa mga lalaki na may matatandang ina na may ari-arian. Ang babae ay nakakakuha ng tiwala ng pamilya, kinikilala ang mga ari-arian. At magkasama nilang isinasagawa ang pandaraya. Ang takot sa aking narinig ay nagpatayo sa akin. Hindi si Chloe ang una. Siya ang ika-4. Ang ika-4. Tumango si Mateo. Nakakita ako ng 3 iba pang babae. Parehong pattern. Nagpapakasal sila, nakatira kasama ang pamilya sa loob ng ilang buwan, nakakakuha ng access sa mga bank account at dokumento, nagtatangka ng mga transfer o pameke, at kapag natuklasan, nawawala sila. Si Julio ay laging nananatili sa anino. Naghain ba ng kaso ang iba? Isa ang naghain. Ang 2 pa ay nahihiya. Ayaw nilang malaman ng kanilang mga pamilya na naloko sila. Iyan ang inaasahan ni Julio. Ang takot, ang kahihiyan, ang katahimikan. Isinara ni Mateo ang laptop. Ngunit hindi tayo mananahimik. Ano ang gagawin mo? Ginawa ko na. Kinontak ko ang iba pang biktima. Ibinahagi ko ang lahat ng ebidensya na mayroon ako. Sumang-ayon silang magpatotoo. Sa 4 na dokumentadong kaso, sapat ang tanggapan ng piskal para sa isang seryosong investigasyon. Sumandal ako sa sofa. Halos hindi na napoproseso ng aking isip ang lahat. Ngunit mayroon pa, patuloy ni Mateo. Ang account kung saan niya idineposito ang iyong pera. Sinubaybayan namin ito at mayroon itong 3 milyon. Umupo ako ng tuwid. Ano? Pero 1.05 milyon lang ang ninakaw niya sa akin. Eksakto. Ang iba ay mula sa iba pang biktima. Si Julio at Chloe ay pinagsama ang kanilang pera para sa kanilang malaking pagtakas. Ang kondo sa Palawan. Ang buhay ng karangyaan. Lahat ay pinondohan ng ninakaw na pera. Mababawi ba natin? Ginagawa na natin. Naghain ang abogado ko ng asset seizure. Isang hukom ang nag-freeze ng account noong Biyernes. Walang sinuman kina Chloe at Julio ang makakahawak sa perang iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. At ngayon ay maghihintay tayo. Mabagal ang legal na proseso, ngunit sa lahat ng ebidensya na mayroon tayo, sigurado ito. Mababawi mo ang iyong pera, Nay. May interes, bawat sentimo. Kinuha ni Mateo ang aking mga kamay. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pa akong gustong gawin. Binuksan niya ang isa pang folder. Iba ang mga dokumento nito. Gusto kong pumunta tayo sa opisina ng abogado bukas. Kailangan nating legal na i-secure ang iyong mga ari-arian upang walang sinuman ang makakatangkang kunin ang mga ito sa iyo muli. At paano natin gagawin iyon? Isang irrevocable trust. Ang iyong bahay at ang iyong lupa ay protektado. Ikaw lang ang makaka-access sa kanila. Walang iba.
Kahit ako hindi. Tiningnan ko siya sa mata. Kahit ikaw hindi. Kahit ako hindi, Nay. Dahil ang natutunan ko sa lahat ng ito ay hindi sapat ang tiwala. Kailangan mo ng legal na proteksyon. Tunay na matibay na proteksyon. Ang mga luha ay muling umago sa aking pisngi, ngunit iba na sila ngayon. Sila ay mga luha ng ginhawa, ng pasasalamat, ng pag-ibig. Gusto ko ring bumalik ka sa iyong bahay, sabi ni Mateo. Sa iyong bahay, kung nasaan ang iyong mga alaala, kung nasaan si tatay, kung nasaan ang iyong buhay. At ako, mananatili muna ako rito. Kailangan kong ibenta ang lugar na ito, isara ang kabanatang ito, ngunit bibisitahin kita tuwing katapusan ng linggo. Tulad ng dati, tulad ng dapat. Ayaw mo akong manatili sa iyo. Umiling si Mateo. Hindi, Nay. Karapat-dapat ka sa iyong espasyo, iyong kalayaan, iyong kapayapaan. Sa loob ng maraming buwan, kinuha ko ang lahat ng iyan sa iyo nang hindi namamalayan. Panahon na para mabawi mo ito. Niyakap niya ako ng mahigpit tulad ng hindi niya ginawa mula noong bata pa siya. Patawarin mo ako sa hindi nakakita, sa hindi nakinig, sa hindi pagprotekta sa iyo. Sapat na, anak. Tapos na. Hindi pa. At gagawin ko ang nalalabi kong buhay para bayaran ito sa iyo. Nanatili kaming ganoon. Ina at anak, mga nakaligtas. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang ginintuang ilaw ay dumaloy sa mga bintana ng bahay na iyon na hindi kailanman akin. Na hindi ko kailanman ginusto na maging akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, huminga ako ng malalim dahil alam kong bukas ay gigising ako sa sarili kong kama, sa sarili kong bahay, na papalibutan ng aking mga alaala. Dahil tapos na ang bangungot. O sa tingin ko. Dahil ang aking matutuklasan sa mga darating na araw ay magtuturo sa akin na ang hustisya ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng kinuha. Ito ay tungkol sa pagtiyak na hindi na nila kailanman magagawa ito muli. Kapag umabot ka sa ilalim, dalawa lang ang landas, manatili doon o magsimulang umakyat. At masyado akong matagal sa dilim. Bahagi 2, ang araw ng paghukom ng pamilya. Noong Lunes ng umaga, pumunta kami ni Mateo sa opisina ng abogado. Binati kami ni Atty. Santos ng may mainit na yakap. Siya ay isang lalaki sa kanyang 60 na may malinis na gray na suit at isang tapat na tingin. Siya ay kaibigan ni Arturo sa loob ng mahigit 20 taon. Elena, natutuwa akong makita kang maayos, sabi niya ng may tunay na init. Salamat sa iyo, Atty. Santos. Kinwento sa akin ni Mateo ang lahat. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Tinangka ng babaeng iyon na gumawa ng krimen sa harap ko. Hindi ako makapanatiling tahimik. Umupo kami sa kanyang opisina. Ikinalat ni Atty. Santos ang ilang dokumento sa ibabaw ng mahogany desk. Ito ang mga papeles para sa trust. Kapag napirmahan na, ang iyong mga ari-arian ay ganap na protektado. Walang sinuman ang makakapagbenta, makakapaglipat, o makakapag-mortgage sa kanila nang walang iyong personal na pisikal na pahintulot, kahit na may power of attorney. At kung may mangyari sa akin, tanong ko. Ang trust ay nagtalaga kay Mateo bilang nag-iisang benepisyaryo sa iyong pagpanaw, ngunit habang ikaw ay nabubuhay, ikaw lang ang magpapasya. Pinirmahan ko ang bawat dokumento. Sa bawat pirma, pakiramdam ko ay binabawi ko ang mga piraso ng aking sarili, ang aking otonomiya, ang aking kapangyarihan. Ngayon, tungkol sa ninakaw na pera, patuloy ni Atty. Santos, ang account ay naka-freeze, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis dahil susubukan ni Chloe at Julio na ilipat ito. Paano mo nalaman? Tanong ni Mateo. Dahil sinubukan na nila. Noong Sabado ng gabi, tinangka ni Julio ang isang international wire transfer sa isang account sa Panama. Otomatikong hinarang ito ng bangko dahil sa court order. Nagpakaba iyon sa kanila. Maganda ba iyan para sa amin? Napakaganda dahil pinapatunayan nito ang intensyon na itago ang mga ari-arian. Mas nagpapalala iyan sa mga kaso. Kinuha ni Atty. Santos ang isa pang sobre. Mas makapal ito. Bukod pa rito, mayroon pa akong iba. Ang iba pang 3 biktima ay sumang-ayon na sumali sa isang class action lawsuit.
Sa lahat ng apat na kaso, pinag-uusapan natin ang pandaraya na umaabot sa mahigit 4.25 milyon. Hindi ako makahinga sa figure. Ginawa iyon ni Julio sa ibang pamilya? Sa tatlo pa na nakita namin. Marahil ay marami pa ang hindi naglakas loob na magsalita. Kinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Ang taong iyan ay karapat-dapat na nasa bilangguan at mangyayari iyan. Nag-issue na ang tanggapan ng piskal ng arrest warrant. Ilang araw na lang. Umalis kami sa opisina ng abogado na may kakaibang pakiramdam. Ito ay ginhawa na hinaluan ng iba pa, ng kapangyarihan, ng kontrol na nabawi. Ano ang susunod, anak? Tanong ko habang naglalakad kami patungo sa parking garage. Ngayon ay pupunta tayo sa iyong bahay. Sa bahay ko? Panahon na para umuwi ka. Ang biyahe patungong San Jose ay tahimik. Tiningnan ko ang bintana, pinapanood ang pamilyar na mga kalsada na dumadaan. Ang parke kung saan dati naglalaro si Mateo noong bata pa siya, ang panaderya kung saan bumibili ng tinapay si Arturo tuwing linggo, ang tindahan ng supply na dati kong pag-aari. Nang lumiko kami sa Sampaguita Drive, lalong bumilis ang tibok ng aking puso. At pagkatapos ay nakita ko ito. Ang aking bahay, ang mga pader na kulay buhangin, ang berdeng gate, at ang mga rosas. Diyos ko, ang mga rosas ay mas maganda kaysa kailanman. Lumaki sila, halos takpan ang buong bakod sa harap sa isang kaskada ng pula at pink. Inupahan ko si Mang Juan para alagaan sila, paliwanag ni Mateo. Diniligan niya sila tuwing ilang araw, binigyan ng pataba. Bumaba ako ng kotse, nanginginig ang aking mga binti. Lumakad ako patungo sa gate. Ibinigay sa akin ni Mateo ang mga susi. Ang aking mga susi, ang mga naiwan ko ilang buwan na ang nakakaraan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang amoy ang unang tumama sa akin ng bahay ng mga alaala. Pumasok ako. Lahat ay eksakto sa aking iniwan. Ang mga kasangkapan ay nasa lugar, ang mga kortinang kulay terakota ay nakasabit, ang mga litrato ay nasa dingding, at doon sa balkonahe sa tabi ng hardin ay ang rattan rocking chair. Paano? Hindi ko matapos ang tanong. Nakita ko, sabi ni Mateo. Ibinenta ito ni Chlo sa isang flea market. Binayaran ko ang bumili ng iisa 0,000. Sinabi ko sa kanya na kay tatay ko ito. Naintindihan niya. Lumakad ako patungo sa rocking chair. Pinaglakad ko ang aking mga daliri sa hinabing rattan. Umupo ako at umindayog tulad ng ginagawa ni Arturo tuwing gabi. Ang mga luha ay umago sa aking pisngi, ngunit hindi ko sila pinigilan. Maligayang pagdating sa bahay, nanay, bulong ni Mateo. Ginugol namin ang nalalabing bahagi ng araw sa pag-aalis ng alikabok, pagbubukas ng mga bintana, pagpapapasok ng sariwang hangin. Dinala ni Mateo ang mga kahon na may mga litrato na itinago ni Chlo. Muli naming isinabit ang mga ito, isa-isa. Si Arturo sa aming kasal. Si Mateo noong sanggol pa siya. Kumpleto ang aming pamilya. Sa paglubog ng araw, nagtimpla si Mateo ng kape. Umupo kami sa balkonahe na pinapanood ang mga rosas na umindayog sa simoy ng hangin. Nay, may hindi pa ako nasasabi sa iyo. Ang kanyang tono ay nagpaalerto sa akin. Ano iyon? Tinawagan ako ni Chlo ngayon. 3 beses. Ano ang gusto niya? Humihingi ng tawad. Nagmamakaawa na bawiin ko ang mga kaso. Sabi niya minanipula lang siya ni Julio. Nabiktima rin siya. Pinaniniwalaan mo ba siya? Umiling si Mateo ng dahan-dahan. Hindi ko alam. Baka totoo. Baka minanipula nga siya ni Julio, ngunit hindi nito binubura ang ginawa niya sa iyo. Ang ginawa niya sa amin. Ano ang sinabi mo sa kanya? Nahuli na. Na ang gulong ng hustisya ay umiikot na. Umindayog ako ng tahimik, pinoproseso ang lahat. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa ko? Tanong ni Mateo sa isang mahina na boses. Tiningnan ko siya. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, ang mabuting lalaki na aking pinalaki. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pag-unawa niya na may kahihinatnan ang mga aksyon. Tumango si Mateo.
Bukas ay may meeting kami sa tanggapan ng piskal. Ihahain na nila ang formal na kaso. Pupunta ka ba? Gusto mong pumunta ako? Kailangan kong pumunta. Kailangan kong makita kung paano ito matatapos. Kung gayon, pupunta ako. Noong gabing iyon, natulog ako sa sarili kong kama, sa sarili kong bahay, napapalibutan ng aking mga gamit. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ako ay nakapagpahinga. Hindi laging dumarating ang hustisya sa paraan na inaasahan mo, ngunit kapag dumating ito na may katotohanan, na may ebidensya, at may mga saksi, ito ay hindi maiiwasan. Ang tanggapan ng piskal ay isang gray, nakapangingibabaw na gusali. Dumating kami ni Mateo ng 9:09 ng umaga noong Martes. Sa waiting room, nandoon na ang iba pang 3 biktima, isang babae sa kanyang 70, payat na may puting buhok na nakapusod. Ang pangalan niya ay Teresa. Isa pa, mga 65, mataba na may makapal na salamin. Ang pangalan niya ay Blanca. At ang pangatlo, si Araceli, 72, na may baston at matatag na tingin. Agad kaming nagkikilala, hindi dahil nagkakilala na, kundi dahil pareho kami ng sugat. Kayo rin, tanong ni Teresa nang umupo ako sa tabi niya. Ako rin. Ninakawan nila ako ng 900,000, sabi ni Blanca na nanginginig ang boses. Ang ipon ko sa buong buhay para sa college fund ng apo ko ay 1.25 milyon sa akin, dagdag ni Teresa. Ito ay para sa operasyon ng balakang ko. Ngayon, hindi ako makalakad ng maayos. Tinapik ni Araceli ang sahig gamit ang kanyang baston. Ay 1 milyon sa akin. Life insurance ng asawa ko. Ang tanging naiwan niya sa akin nang mamatay siya. Bawat kwento ay isang punyal. Bawat numero ay kumakatawan sa mga nasirang pangarap, mga hindi pinansin na pangangailangan, pinagtaksilan na tiwala. At ikaw, tanong ni Araceli sa akin. Ay 1.05 milyon ang ipon ko. Ang aming naipon ng asawa ko sa loob ng 30 taon. Umupo kami ng tahimik. 4 na matatandang babae, 4 na niloko na pamilya, mahigit 4 milyon ang ninakaw. Bumukas ang pinto. Isang batang piskal ang lumabas na may hawak na mga folder. Eden, Elena Reyes, Jenf, Teresa Morales, Jenf, Blanca Ramirez, at Jenf, Araceli Soto. Tumango kaming lahat. Ako ang Assistant District Attorney na humahawak sa inyong kaso. Pakiusap, pumasok kayo. Pumasok kami sa isang conference room. Mayroong mahabang mesa na may plastik na upuan. Sa sulok, may video camera na nagre-record. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan kayo sa pagpunta. Alam kong hindi ito madali, nagsimula ang piskal. Mayroon kaming sapat na ebidensya upang kasuhan sina Julio Ramos at ang 4 na babae na sangkot, kasama si Chloe Reyes. Si Chloe rin, tanong ko, nagulat. Siyempre, hindi siya biktima. Siya ay kasabwat. Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na ibinaba ng piskal ang mga dokumento, litrato, printouts ng mga mensahe. Nagkakilala sina Julio at Chlo 6 na taon na ang nakakaraan sa isang sales seminar. Nagtrabaho sila ng magkasama sa hindi bababa sa 7 kaso mula noon. Kayo ang 4 na aming na dokumento, ngunit naniniwala kaming marami pa. 7 pamilya, nagtanong si Blanca na hindi makapaniwala. Mayroon si Julio ng pamamaraan. Kinikilala niya ang mga middle class na profesional na lalaki, lalo na ang mga may balo na ina na may ari-arian. Si Chlo, o isa pang babae, ay lumalapit sa lalaki, nagsisimula ng isang relasyon, nagpapakasal sa kanya. O lumilipat. Nakakakuha siya ng tiwala ng pamilya at kapag may access na siya sa mga account at dokumento, sumasalakay siya. Nagsimulang umiyak si Teresa ng tahimik. Inililipat nila ang pera sa mga joint account, naghihintay ng ilang buwan, at pagkatapos ay sinusubukan na i-wire ito sa ibang bansa bago nawawala. Sinusubukan, tanong ni Mateo. Dahil sa pagkakataong ito ay hindi sila nagtagumpay. Salamat kay Atty. Santos, ang abogado, na nag-alerto sa inyo sa oras, at mabilis na kumilos si Ginoong Reyes, na i-freeze namin ang lahat bago pa nila mailipat ito. Umiti ang piskal sa unang pagkakataon.
Ang 3 milyon na nasa frozen account ay ibabalik sa bawat isa sa inyo ng proporsyonal ayon sa ninakaw, kasama ang pinsala. Sumiklab si Blanca sa ginhawa. Talaga? Mababawi namin ang aming pera. Hindi lahat ng sabay-sabay. Ang proseso ay tumatagal ang 3 hanggang 6 na buwan, ngunit mababawi ninyo ito. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay makakahinga ako ng lubusan. At sila? Sina Julio at Chloe, tanong ni Araceli. Mayroon ng arrest warrant si Julio. Aktibo namin siyang hinahanap. Nakikipagtulungan si Chloe. Nakikipagtulungan? Tumango ang piskal. Dumating siya kahapon ng mag-isa. Humingi siya ng deal. Nag-alok siyang magpatotoo laban kay Julio, magbigay ng ebidensya, magpatotoo bilang kapalit ng pinababang sentensya. Naramdaman ko ang paghalo ng emosyon, galit, kawalang paniwala, at isang bagay na parang awa. At tatanggapin mo ba? Tanong ni Mateo sa isang matigas na tono. Depende sa kung gaano kapakipakinabang ang kanyang testimonya. Ngunit kahit na may deal, haharap siya sa mga kaso. Marahil ay 2 taon sa bilangguan at buong restitusyon. 2 taon para sa pagsira ng mga buhay, para sa pagnanakaw ng mga pangarap, para sa pagtataksil ng tiwala. At si Julio? Ipinilit ko. Kung mahuli namin siya na may dati na niyang kaso at itong mga bagong kaso, tinitingnan niya ang 8 hanggang 12 taon, walang posibilidad ng parol. Ang meeting ay tumagal pa ng 2 oras. Pinirmahan namin ang mga pahayag, sinagot ang mga tanong, ibinahagi ang ebidensya. Nang kami ay umalis, niyakap kaming 4 na estranghero na naging magkakapatid sa pamamagitan ng ibinahaging sakit. Pagpalain ka ng Diyos, sabi ni Teresa. Magkita tayo sa paglilitis, dagdag ni Blanca. Kinuyom ni Araceli ang aking kamay. Matapang ka na nag-ulat muna. Dahil sa iyo, naglakas loob din kaming magsalita. Ang mga salitang iyon ay bumabasag at nagpapagaling sa akin ng sabay. Sa parking lot, mahigpit akong niyakap ni Mateo. Tapos na, nanay. Tapos na talaga. Tapos na ba talaga? Ngayon ang natitira na lang ay ang mabuhay. Nagmaneho kami pabalik sa San Jose. Iba ang sikat ng araw. Mas malinis ang amoy ng hangin. Nang makarating kami sa bahay, may kotse na nakaparada sa harap. Lumabas si Aling Nena na may dalang mainit na kaserola. Elena, dinala kita ng kaserola para ipagdiwang ang iyong pagbalik sa bahay. Sa likod niya ay si Pia na may dalang sanggol at si Mang Juan na may dalang bag ng groceries. Kami, mga kapitbahay, ay nag-ambag para sa ilang grocery, kaya hindi mo kailangang mag-alala sa anumang bagay sa loob ng ilang araw, sabi ni Mang Juan nang may pagkamahiyain. Hindi ako makapagsalita. Ang aking komunidad, ang aking mga kapitbahay, ang aking mga tao. Noong hapong iyon, kumain kami ng magkasama sa hardin sa ilalim ng mga rosas na may amoy ng kaserola na pumupuno sa hangin ng tawa at yakap at ang init ng kaalaman na ako ay suportado. At naintindihan ko ang isang bagay na mahalaga. Hindi ang yaman ang iyong pag-aari. Ito ay kung sino ang humahawak sa iyo kapag ikaw ay nahuhulog. Minsan dumarating ang hustisya sa hindi inaasahang paraan. Hindi lang mula sa mga korte, kundi mula sa mga kapitbahay na hindi ka kailanman iniwan. 6 na buwan na ang nakakaraan, nakaupo ako sa rattan rocking chair sa balkonahe ng aking bahay. Alas negatibo 6 ng gabi na, at ang araw ay pinipinturahan ang langit ng kulay kahel at pink. Ang mga rosas ay nasa kanilang rurok, namumulaklak na hindi pa nila kailanman nagawa. May hawak akong tasa ng kape sa aking mga kamay, matapang na may kanela, tulad ng itinuro sa akin ng aking ina na gawin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay nasa kapayapaan ako. Inaresto si Julio Ramos 3 linggo pagkatapos ng meeting na iyon sa tanggapan ng piskal. Sinubukan niyang tumakas patungong Mexico, ngunit nahuli siya sa border. Siya ngayon ay nasa bilangguan ng estado, nagsisilbi ng 1-0 taong sentensya nang walang pagkakataon ng maagang paglaya. Tinupad ni Chloe ang kanyang bahagi ng deal. Nagpatotoo siya. Nagbigay siya ng ebidensya. Inamin niya ang lahat. Binigyan siya ng 2.5 taon,
Ngunit may posibilidad na magsilbi ito sa probation kung kumpletuhin niya ang isang programa ng rehabilitasyon at community service. Nakita ko siya minsan lang pagkatapos ng paglilitis. Ito ay sa korte, sa araw ng kanyang paghatol. Iba ang kanyang hitsura, walang makeup, nakapusod ang kanyang buhok sa isang simpleng ponytail, simpleng damit, maga ang mga mata. Nang makita niya ako, tumingin siya sa ibaba. Hindi siya naglakas loob na lumapit sa akin. Hindi ko rin siya sinubukang kausapin. Ang ilang sugat ay hindi nangangailangan ng mga salita. Oras lang. Nakuha ko ang aking ay 1.05 milyon. Kasama ang interes at pinsala, umabot ito sa 1.3 milyon. Ang perang iyon ay nasa isang secure na investment account na pinamamahalaan ng isang kagalang-galang na bangko. Kumikita ito ng katamtaman ngunit tunay na kita. Sina Teresa, Blanca, at Araceli ay nabawi rin ang kanilang pera. Nagkikita kami minsan sa isang buwan para sa kape. Kami ay naging magkakaibigan, magkakapatid sa labanan, tulad ng sabi ni Teresa. Ibinenta ni Mateo ang kondo kung saan siya nakatira kasama si Chloe. Ayaw niyang panatilihin ang isang alaala ng lugar na iyon. Sa pera, bumili siya ng isang maliit na apartment na mga 15 minuto mula rito. Dumadating siya para maghapunan tuwing linggo. Nagte-therapy siya. Sabi niya kailangan niyang gumaling upang maintindihan kung paano niya hindi napansin ang mga senyales upang matuto muling magtiwala. Nag-therapy din ako sa loob ng 3 buwan. Tinulungan ako ng aking therapist na maintindihan ang isang mahalagang bagay na hindi ako mahina sa pagpapahintulot sa pang-aabuso. Na ang emosyonal na pang-aabuso ay sistematiko, banayad, idinisenyo ng tiyak upang hindi mo ito makita hanggang sa huli na. Hindi mo kasalanan, inulit niya sa akin sa bawat sesyon. Ikaw ang biktima ng isang ekspertong manipulator. Ang mga salitang iyon ay nagpalaya sa akin mula sa isang pagkakasala na hindi ko karapat-dapat dalhin. Ang aking bahay ay puno muli ng buhay. Ang mga kortinang kulay terakota ay nakasabit muli. Ang mga litrato ay nasa bawat dingding. Ang rocking chair ni Arturo ay mailugar ng karangalan sa balkonahe. Nagbukas ako ng maliit na workshop sa guest room. Nagtuturo ako ng pananahi sa mga babae sa kapitbahayan. Nagkikita kami 2 beses sa isang linggo. Nagbuburda kami. Naghahabi kami, nag-uusap kami, tinatawag namin ang aming sarili na The Unbreakables. 8 kami, lahat ay mahigit 60, lahat ay may mga kwento ng katatagan. Ang ilan ay balo, ang ilan ay diborsyada, 1 o 2 ay single-use choice, ngunit lahat kami ay unbreakables. Ibinibenta namin ang aming ginagawa sa isang lokal na craft market. Mga bordadong mantel, hinabing unan, mga alampay. Hindi kami kumikita ng malaki, ngunit hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa samahan, ang layunin, ang pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang at pinahahalagahan. Si Aling Nena ay bahagi ng grupo. Siya ang tunay na nagligtas sa akin. Ang nagbukas ng mga mata ni Mateo, ang hindi kailanman tumigil sa pagtingin sa akin. Alam kong may mali, sabi niya sa akin isang araw habang nananahi kami. Mukha kang lalong kumukupas na parang kandila na naupos. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng direkta? Dahil hindi ka maniniwala sa akin. Kapag nasa gitna ka ng pang-aabuso, hindi mo ito makita. Kailangan mo ng isang tao sa labas para hawakan ang salamin. Tama siya. Ang lupa sa probinsya ay akin pa rin. Iminungkahi ni Mateo na ibenta ko ito upang magkaroon ng mas maraming liquidity, ngunit nagpa siya akong panatilihin ito. Marahil balang araw ay magtatayo ako ng maliit na kubo na pinangarap namin ni Arturo. O baka iiwan ko ito kay Mateo. O baka panatilihin ko lang ito bilang paalala na kaya ko. Tuwing linggo, pagkatapos kumain kasama si Mateo, umuupo kami sa hardin. Kinukwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang mga plano, sa mga babae na kanyang nakilala, ngunit hindi pa siya handang magsimula ng anumang seryoso. Bigyan mo ng oras, anak. Gumagaling ang puso sa sarili nitong bilis. At ikaw, Nay, gumaling ka na ba? Ang tanong ay nakakagulat pa rin sa akin tuwing tinatanong niya. Nagsusumikap ako rito ng kaunti araw-araw. At totoo iyan. May magagandang araw at may mahihirap na araw.
Mga araw na pakiramdam ko ay malakas ako at mga araw na ang alaala ng mga madilim na buwan ay tumatama sa akin ng walang babala. Ngunit kahit sa mahihirap na araw, may alam ako na hindi ko alam dati. Alam kong makakaligtas ako. Alam kong mas malakas ako kaysa sa aking inakala. Alam kong karapat-dapat ako sa paggalang, dignidad at pag-ibig. At alam kong hindi ko na kailanman papayagan ang sinuman na iparamdam sa akin na mas mababa ako sa kung ano ako. Ngayong gabi, habang umuugoy ako sa upuan ni Arturo, iniisip ko ang mahabang daan na aking tinahak, tungkol sa babae na ako noon, tungkol sa babae na muntik ko nang mawala, tungkol sa babae na ako ngayon. At ngumingiti ako dahil ang tunay na hustisya ay hindi ang makita si Chlo na nahatulan. Hindi ang mabawi ang aking pera. Hindi rin ang makabalik sa aking bahay. Ang tunay na hustisya ay ang mabawi ang aking sarili. Minsan naiisip ko ang araw na iyon na may walis. Tungkol sa mga luha na bumuhos sa simento, tungkol sa kahihiyan na nagbasag sa akin, ngunit nagpagising din sa akin. Dahil natutunan ko ang isang bagay. Hindi pa huli ang lahat upang ipagtanggol ang iyong itinayo. Hindi pa huli ang lahat upang ipaalala sa lahat kung sino ka. At hindi pa huli ang lahat upang magwalis, ngunit tanging ang basura na hindi sa iyo. Ang dignidad ay hindi regalo. Hindi ito para sa negosasyon. Hindi mo ito pinagmamakaawa. Ipinagtatanggol mo ito. At ako, Elena Reyes, sa edad na 67, sa wakas ay natuto ng ipagtanggol ang akin. Kung ang kwentong ito ay nakatindig ng isang bagay sa iyong puso, kung nagpabalik-tanaw ito sa iyo, tungkol sa dignidad, paggalang, at ang tapang upang ipagtanggol ang sarili, iwanan mo ang iyong komento. Sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood. At kung may kilala kang kailangan makarinig nito, ibahagi mo ito, i-like, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell para sa mas maraming totoong kwento ng buhay na nagpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang atin. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ang iyong pag-aari, ito ay kung ano ang ayaw mong ipakuha sa sinuman.